Alam mo ba, nanay, mula nang mamatay si Don Ramon, wala ka ng silbi sa pamilyang ito. Ang totoo, kanlungan mo na lang ang bahay na ito, at kung ako ang masusunod, matagal na kitang pinalayas. Tumagos sa bawat buto ko ang mga salitang iyon. Ngunit hindi ako ang tinutukoy niya. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isang matandang babae na nakaluhod sa sahig, ang aking ina, si Mutya Lualhati. Nakaramdam ako ng pagkapaso sa aking dibdib. Ang aking mga kamay ay nanigas sa pagkakahawak sa hawakan ng kalaykay. Habang nakatayo ako sa labas ng bintana, nagkukunwaring nag-aalaga ng mga halaman sa hardin, ang aking puso ay tumibok ng napakalakas na halos marinig ko ito. Ngunit hindi ako gumalaw. Hindi ako pwedeng gumalaw. Sa loob ng marangyang sala, ang aking ina ay nakaluhod sa malamig na sahig na marmol. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinupulot ang mga bubog ng isang lumang plorera. Dugo ang dumadaloy mula sa kanyang hintuturo, isang matalim na piraso ng porselana ang nakasugat sa kanya. Ngunit hindi niya ito napansin. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa sahig, hindi makatingin sa babaeng nakatayo sa harapan niya. Si Mayumi, ang asawa ng kanyang anak. Ang babaeng ngumingiti habang naglalabas ng mga salitang punyal. Bakit mo ba kasi hinawakan niyang plorerang yan, nanay? Patuloy ni Mayumi sa kalmado at malamig na boses. Hindi mo ba alam kung magkano ang halaga noon? Mula pa yan sa Italia. Pero syempre, ano nga bang alam mo sa mga mamahaling bagay? Buong buhay mo puro pagtitiis lang naman ang ginawa mo. Nanatiling tahimik ang aking ina. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig ngunit hindi siya uminig. Ang dugo mula sa kanyang daliri ay tumutulo sa puting marmol. Marmol na bumubuo ng maliit na pulang lawa sa kanyang paanan. Tumikim ako ng bahagya, pinipigilan ang sarili kong hindi sumugod sa loob. Hindi pa oras. Hindi pa. Tingnan mo, Enga, ako, utos ni Mayumi. Ang kanyang boses ay nanatiling matamis at mahinahon, mas nakakatakot pa nga iyon kaysa sigawan. Nakikiusap ako sa'yo, itaas mo ang iyong ulo. Dahan-dahang itinaas ng aking ina ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay mamula-mula puno ng luha na hindi niya pinapahintulutang bumagsak. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng pagkapahiya, sa kabila ng sakit, na natiling mataas ang kanyang dignidad. Ngumiti si Mayumi, isang ngiting napakatamis na parang hindi siya ang nagbigay ng mga masasakit na salita. Ganyan, mas mabuti. Alam mo, nanay, minsan iniisip ko, bakit pa kita pinagtitiis dito, pero mabuti na lang at may konsensya ako. Hindi kita kayang itapon sa lansangan kahit na wala ka namang naitulong sa pamilyang ito. Ang aking panga ay nanigas, ang mga kamay ko ay kumuyom sa paligid ng kalaykay, ang mga kuko ay tumutusok sa aking palad. Wala siyang naitulong. Ang babaeng ito na nagbebenta ng lahat ng kanyang alahas, ang mga hikaw na ginto ng kanyang ina, ang perlas na kwintas na regalo sa kanya noong kasal, upang iligtas ang kumpanya ng aking ama mula sa bangkarota. Ang babaeng ito na nagpupuyat sa tabi ng higaan ni Don Ramon sa loob ng 40 araw at gabing walang tulog noong siya ay may sakit. Ang babaeng ito na tahimik na nagtiis ng gutom upang may makain ang kanyang mga anak. Ginawa niya ang lahat ng iyon. At ngayon ang babaeng ito na hindi man lang dumaan sa hirap ng isang iglap ay nagsasabing wala siyang silbi. Siyang silbi sa loob ng silid. Ang aking ina ay hindi sumagot. Sa halip, ang kanyang kamay ay dahan-dahang umabot sa kanyang dibdib, kung saan nakasabit ang isang lumang singsing sa isang manipis na kadena, ang singsing na kasal niya sa aking ama. Hindi niya ito inalis kahit kailan, kahit na sabihin pa ni Mayumi na luma na ito at walang halaga. Teskek, parang nainis si Mayumi. Nakikita mo ba ang mga litratong iyon sa dingding? Itinuro niya ang mga bagong picture frame na nakasabit mga larawan ng kanyang sarili at ng aking kapatid na si Sinag, nakanggiti sa iba't ibang lugar. Wala na ang mga litrato ng pamilya mo. Pinalitan ko na lahat. Kasi alam mo, wala nang silbi ang mga alaala ng mga patay. Ang mahalaga ang mga buhay, ang mga taong may kontrol sa bahay na ito. Sa malayo narinig ko ang mga kampana ng simbahan, ang San Agustin Church, 3 kalye mula sa aming lumang bahay. 300 taon nang nakatayo ang simbahang iyon, nakasaksi sa mga kasal-binyag at libing ng aming pamilya. Ngayon tila ba ito rin ang nagpapaalala sa akin kung gaano katagal nang nangyayari ang mga bagay na ito sa aming tahanan. Bakit hindi mo man lang ako sagutin? Bahagyang tumaas ang boses ni Mayumi, ngunit nanatili pa ring matamis. Wala ka bang sasabihin? Oo nga pala, sanay ka na namang manahimik. Di ba ganyan ka naman talaga? Hindi ka marunong lumaban, kaya nga nauubos ka. Ang mga luha ng aking ina ay sa wakas ay bumagsak.
ngunit hindi siya umiyak ng malakas. Tahimik lang ang mga luha dumadaloy sa kanyang pisngi, na parang ang kanyang katawan ay hindi na kayang magpigil pa. At pagkatapos biglang tumunog ang cellphone ni Mayumi. Sinagot niya ito, ang kanyang muka ay nagliwanag. "Oh mahal, oo nandito pa ako. Oo, nagsisimula na siyang pumirma. Sandali, hinihintay ko lang siyang matauhan." Napahigpit ang aking pagkakahawak sa kalaykay. Si Sinag, ang aking nakababatang kapatid. Ang taong pinotektahan ko noong bata pa kami, na lagi kong pinagtanggol sa mga away sa paaralan, na tinuruan kong magbisikleta at maglaro ng basketball. Ang taong ito, ang aking dugo, ay kasabwat ng babaeng ito. "Oh mahal, huwag kang mag-alala. Kaya ko ito. Tandaan mo, kailangan nating matapos bago mag-alas 5. Nasa labas na raw si Attorney Cardo, naghihintay na pumirma. Si Attorney Cardo, ang matandang abogado ng aming pamilya. Ang taong naglakad sa tabi ng aking ama sa lahat ng mga pagsubok. Kung alam lang niya kung ano ang ginagawa ng mga taong ito." Ibinaba ni Mayumi ang tawag at muling ngumiti sa aking ina. "Narinig mo ba yon, nanay? Ang sarili mong anak na lalaki, ang anak na minahal mo, na inalagaan mo siya mismo, ang nag-utos sa akin na ipakuha sa iyo ang pirma. Kaya huwag mong sabihing wala kaming karapatan. Ang karapatan ay nasa mga taong may hawak ng kapangyarihan. At sa bahay na ito, ako ang may hawak." Ang aking ina ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig, ang kanyang mga kamay ay puno ng dugo, ngunit siya ay tumayo. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin ng diretso sa mga mata ni Mayumi. At sa sandaling iyon, nakita ko ang isang bagay na hindi ko nakita sa loob ng mahabang panahon, ang lakas na laging nasa loob ng aking ina, ang lakas na nagtulak sa kanya upang mabuhay sa loob ng 40 taon ng pagtitiis. Kung ano ang itinanim, mahina, ngunit matatag na sabi niya, siya rin ang aanihin. Napakunot ang noo ni Mayumi, ang kanyang matamis na ngiti ay bahagyang naglaho. "Ano raw?" Ngunit hindi na sumagot ang aking ina. Sa halip, tumalikod siya at naglakad patungo sa pintuan ng hardin. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit matatag. Hindi siya lumingon. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Kailangan kong umalis. Hindi pa ako handa. Hindi pa niya dapat makita ako. Ngunit ang aking mga paa ay nanigas sa lupa. Lumabas siya sa hardin, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng isang bagay. Hindi ko alam kung ano. Ngunit nang ang kanyang mga mata ay magtagpo sa akin sa sandaling iyon, sa maikling sandali na iyon, nakita ko ang isang kislap ng pagkilala. Tumingin siya sa aking pulso. Sa relong bato na suot-suot ko, ang relong pilak na minana ko sa aking ama, ang relong ibinigay niya sa akin noong ako ay umalis ng Pilipinas, 25 taon na ang nakararaan. Ang kanyang mga mata ay lumaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Kailangan kong umalis, ngayon. Mabilis kong ibinaba ang kalaykay at naglakad palayo patungo sa likuran ng hardin. Hindi ako lumingon. Hindi ko kayang harapin ang mga mata niya, ang mga mata na iyon, na puno ng pag-asa, ng sakit ng tanong na hindi niya kayang itanong. Nang ako ay nasa likod na ng mga puno ng nara, ako ay huminto. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Huminga ako ng malalim, sinubukang pakalmahin ang aking sarili. Masyadong maaga, hindi pa ako handa. Hindi pa dapat niya nakikita ang relong ito. Ngunit pagkatapos narinig ko ang isang mahinang hakbang sa mga tuyong dahon. Lumingon ako at nakita ko ang aking ina nakatayo sa gitna ng hardin, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin. Hindi ako makagalaw. Dahan-dahan siyang lumapit, ang kanyang mga mata ay hindi lumalayo sa akin. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ang kanyang mga kamay ay nakabuka na parang gusto niyang hawakan ako, ngunit natatakot. "Bayani," bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. "Anak, ikaw ba talaga yan?" Ang mundo ay tila huminto. Ang mga kampana ng simbahan ay tumunog muli sa malayo, ngunit hindi ko ito narinig. Ang tanging naririnig ko ay ang pagtibok ng aking puso at ang boses ng aking ina na hindi ko narinig sa loob ng 25 taon. "Nanay," ngunit ang aking boses ay sumabog. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko alam kung paano ipaliwanag ang lahat. Ngunit bago ako makapagsalita pa, narinig namin ang boses ni Mayumi mula sa loob ng bahay. "Mutya, saan ka nagpunta? Hindi pa tayo tapos." Ang aking ina ay napalingon, pagkatapos ay tumingin muli sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga tanong, ngunit may isang bagay na mas mahalaga, isang pangako, isang pag-asa. "Anak," bulong niya, "kailangan mong umalis. Ngayon, hindi pa niya dapat malaman." Tumango ako. "Alam ko, ngunit babalik ako, nanay.
Ipinapangako ko, babalik ako para sa'yo. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha muli, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit kundi ng pag-asa. Bayani, bulong niya at pagkatapos ay mabilis siyang tumalikod pinunasan ang kanyang mga luha at naglakad pabalik sa bahay na may lakad ng isang taong may alam ng isang sikreto. Ako ay nanatiling nakatayo sa likod ng mga puno, ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Ang aking kamay ay umabot sa aking bulsa, hinawakan ang isang maliit na bagay, isang puting panyo bordado ng titik na B, Bayani. Ang pangalan na hindi ko nagamit sa loob ng 25 taon. Ang pangalan na ngayon ay muling nabuhay sa mga labi ng aking ina. Tumingin ako sa langit, ang mga ulap ay kulay abo, ang araw ay nagtatago. Tulad ng aking puso puno ng bagyo, ngunit may isang maliit na liwanag na hindi maaaring patayin. Hintayin mo ako, nanay, bulong ko sa hangin. Hindi ako magtatagal. At kapag ako ay bumalik, hindi na ako aalis pa. Ang mga kampana ng simbahan ay tumunog muli at sa likod ng mga puno ng nara isang lalaki na may 25 taon ng mga sikreto at sakit ay nagsimulang magplano. Ang paghihiganti ay hindi pa nagsisimula. Ngunit ang unang laso ay nailagay na. Hindi mo ba naintindihan, Bayani, hindi ka na dapat bumalik? Ang boses ni Attorney Cardo ay mabagal tulad ng dati, ngunit may bigat na hindi ko maipaliwanag. Nakaupo kami sa lumang coffee shop malapit sa simbahan, ang aming mga tasa ng kape ay halos hindi pa nagagalaw. Ang amoy ng kalye ay pumapasok sa bukas na bintana, mga tambutso tinapay na kahapon, at ang basang lupa ng nakaraang ulan. Cardo, 25 taon akong nawala. Hindi na ako yung bata na umaalis noon. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay may pinag-aralan na pagod. Alam ko, ngunit ang bahay na iyon ay hindi na ang bahay na iniwan mo. Ang mga tao doon ay hindi na ang mga taong nakilala mo. Hindi ako sumagot. Sa halip, inilabas ko ang isang sobre mula sa aking bulsa, ang sobreng ibinigay niya sa akin noong nagkita kami sa unang pagkakataon, pagkabalik ko. Binuksan ko ito at ang mga papel na nasa loob ay nagsalita ng mas malakas kaysa sa anumang babala. Ang mga transaksyong ito, sabi ko, 6 na buwan na ang nakalilipas. Ang mga account ng aking ina, inilipat sa mga pangalan ng ibang tao. Tumango si Cardo, ang kanyang mga daliri ay kumakatok sa mesa. Ang mga pangalan na iyon, mga tauhan ni Mayumi, mga kaibigan ni Sinag, mga taong hindi mo pa nakikilala, ngunit sila ang may hawak ngayon ng mga susi sa kayamanan ng luwalhati. At ang aking ina, ang iyong ina ay walang alam. Sa tingin niya, ang mga pirma na iyon ay para sa mga bagong pulisya ng siguro, ang mga pulisya na hindi niya kailanman nakita. Ang aking panga ay nanigas. Kaya hindi niya alam na nilagdaan niya ang kanyang sariling pagbagsak. Hindi, ngunit may isang bagay na mas malala, Bayani. Huminto si Cardo, ang kanyang mga mata ay tumingin sa akin nang may babala. May isang tao sa loob ng bahay na iyon na nakakaalam ng lahat. Isang taong nagtatrabaho para sa iyong ina, ngunit nagtatrabaho rin para kay Mayumi. Lola Ising, tumaas ang kilay ni Cardo. Paano mo nalaman? Hindi ko alam, hinala ko lang. Inilagay ko ang mga papel pabalik sa sobre. Ang babaeng iyon, nakita ko siyang umiiyak sa harap ng pinto ng aking ina noong isang gabi. Hindi ko narinig ang buong usapan, ngunit narinig ko ang mga salitang pinilit nila ako. Umiling si Cardo. Si Lola Ising ay may anak na may utang kay Mayumi, malaking utang, at si Mayumi ay marunong gumamit ng mga kahinaan ng tao. Kaya siya ay isang banta. O isang pagkakataon. Tumingin si Cardo sa akin ng may kahulugan. Depende sa kung paano mo siya haharapin. Hindi ako sumagot. Sa halip, tumingin ako sa labas ng bintana sa mga taong dumadaan, sa mga batang naglalaro sa kanto. Ang mundo ay patuloy na umiikot, kahit na ang aking mundo ay tila huminto sa sandaling iyon sa hardin nang tawagin ako ng aking ina sa pangalan. Cardo, Cardo, sabi ko, kailangan kong makapasok sa bahay na iyon. Hindi lamang sa hardin sa loob. Kailangan kong makita ang mga dokumento sa opisina ni Mayumi. Paano? May sira ang tubo sa kusina. Ang isa sa mga tauhan ay nagreklamo tungkol dito kahapon. Bilang bagong manggagawa, ako ang tatawagin para ayusin ito. Tumingin si Cardo sa akin, nang matagal ang kanyang mga mata ay sinusuri ang aking muka. Bayani, 25 taon na ang nakalilipas, ikaw ay isang binata na puno ng galit. Ngayon ikaw ay isang lalaki na puno ng pasensya. Ngunit ang pasensya na iyon, hindi ba ito ang iyong pinakamalaking kaaway? Hindi. Ang aking pinakamalaking kaaway
ay ang mga taong nagpapahirap sa aking ina. Tumango si Cardo, ang kanyang mga labi ay naging isang manipis na linya. Sige, ngunit mag-ingat. Si Mayumi ay hindi bobo. Siya ay naghihinala sa lahat kahit sa mga taong walang kasalanan. Alam ko, at bayanin dagdag niya, ang iyong ina nakita niya ang relo. Alam niyang bumalik ka. Kung siya ay magkamali, kung siya ay magsabi ng isang salita kay Mayumi, hindi siya magsasabi. Ang aking boses ay matatag, ngunit sa loob ang aking puso ay puno ng pag-aalinlangan. Ang aking ina ay marunong magtago ng mga sikreto. Itinuro niya sa akin iyon. Umalis ako sa coffee shop na may mabigat na puso. Ang hapon ay mainit, ang araw ay mataas sa langit, ngunit ang aking mga balikat ay tila may dalang malamig na bigat. Ang mga salita ni Cardo ay paulit-ulit sa aking isipan. May isang tao sa loob ng bahay na iyon na nakakaalam ng lahat. Si Lola Ising, ang babaeng umiiyak sa paanan ng aking ina. Ang babaeng may anak na may utang kay Mayumi. Ang babaeng iyon ay maaaring ang aking susi o ang aking pagkawasak. Kinabukasan, ang araw ay sumikat ng maliwanag, ang mga ibon ay umaawit sa mga puno ng nara. Ako ay nasa hardin, ang aking mga kamay ay puno ng lupa, ang aking mga tuhod ay nakaluhod sa damo. Ang aking pangalan ngayon ay Mangban, isang tahimik na manggagawa na hindi gaanong nagsasalita na yumuyuko kapag may dumaraan na hindi tumitingin sa mga mata ng sinuman. Ngunit ang aking mga mata ay laging nakabantay. Sa bintana ng kusina nakita ko si Mayumi. Nakaupo siya sa mesa, ang kanyang mga daliri ay kumakatok sa ibabaw, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang papel. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mga labi ay nakapout, ang mukha ng isang babaeng sanay makuha ang gusto niya. Ben Pod, lumingon ako. Isang batang lalaki ang tumatakbo patungo sa akin. Ang kanyang mga paa ay lumilikha ng mga ulap ng alikabok. Si Junjun, ang apo ni Lola Ising. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasiyahan, ng kanyang mga ngipin ay kita sa isang malawak na ngiti. Anong ginagawa mo, Bun? Nagtatanim ka ba ng mga bulaklak? Hindi, anak. Inayos ko lang ang mga halaman. Umupo siya sa tabi ko, ang kanyang mga kamay ay naglalaro sa lupa. Alam mo, si Lola Mutya ay mahilig sa mga bulaklak. Dati siya ang nag-aalaga ng hardin na ito. Ngunit ngayon hindi na siya pinapayagan ni Tita Mayumi na lumabas. Ang aking mga kamay ay tumigil sa paggalaw. Bakit naman? Umiling si Junjun, ang kanyang mukha ay nagiging seryoso. Hindi ko alam, ngunit kapag galit si Tita Mayumi, si Lola Mutya ay hindi pinapayagan lumabas ng kwarto. Minsan ilang araw siyang nakatago doon. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis, ngunit ang aking mukha ay nanatiling kalmado. At ang iyong Lola Ising, ano ang ginagawa niya? Si Lola Ising, tumawa si Junjun. Siya ang nagdadala ng pagkain kay Lola Mutya. Ngunit minsan umiyak siya pagkatapos. Hindi ko alam kung bakit. Ang aking mga daliri ay kumapit sa lupa. Junjun, sabi ko, ang aking boses ay mahina. Saan ang kwarto ni Lola Mutya? Ituro ko sa'yo. Tumalon si Junjun, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Nasa likod ng bahay malapit sa bodega. Ang maliit na kwarto na may asul na pinto. Bago ko pa siya masagot, narinig namin ang boses ni Mayumi mula sa bintana. Junjun, saan ka nagpunta? Kailangan mong mag-ensayo para sa programa sa paaralan. Napalingon si Junjun, ang kanyang muka ay natatakot. Sandali lang ako, Ben, babalik ako mamaya. Tumakbo siya palayo, ang kanyang mga paa ay mabilis sa semento. Ako ay nanatiling nakaupo sa lupa, ang aking mga kamay ay nanginginig. Ang maliit na kwarto na may asul na pinto. Ang kwarto ng aking ina. Tumingin ako sa likod ng bahay sa direksyon na itinuro ni Junjun. Ang aking mga mata ay nakakita ng isang maliit na bintana. Ang mga kurtina ay kupas, ang salamin ay maalikabok. Sa loob ng kwartong iyon, ang aking ina ay naghihintay. Bandang tanghali, tinawag ako ng isa sa mga tauhan. Ben, may sira ang tubo sa kusina. Kailangan mong ayusin ito ngayon. Tumango ako, ang aking mga kamay ay naglilinis ng lupa. Sige, sundan ko kayo. Ang kusina ay malaki, puno ng mga stainless steel na kagamitan, ang amoy ng nilutong pagkain ay nasa hangin. Ngunit ang aking mga mata ay hindi nakatuon sa mga kagamitan, nakatuon sila sa pinto, sa dulo ng hallway, ang pinto na humahantong sa opisina ni Mayumi. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Ben, ang tubo ay nasa ilalim ng lababo. Opo, sandali lang po. Yumuko ako, ang aking mga kamay ay naghahanap ng sira. Ngunit ang aking mga tainga ay nakatutok sa boses na nanggagaling sa opisina. Oo, naiintindihan ko.
Ngunit kailangan nating ilipat ang mga assets bago matapos ang buwan. Hindi natin kayang maghintay. Ang boses ni Mayumi, malamig kalkulado, walang emotion. Alam ko ang mga panganib. Ngunit kung makikita ng matandang iyon ang mga dokumento, masisira ang lahat. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ko ang tubo, ang mga dokumento, ang mga assets, ang mga transaction. Dahan-dahan akong tumayo, ang aking mga mata ay sumilip sa hallway. Ang pinto ay bahagyang mas nakabukas na ngayon. Sa loob nakita ko si Mayumi nakaupo sa isang upuan, ang kanyang likod ay nakaharap sa akin. Sa kanyang harapan isang mesa na puno ng mga papel. Ang mga papel na iyon, ang mga dokumento na kailangan ko. Sandali, tawagan kita mamaya. May naririnig akong ingay. Mabilis akong yumuko, ang aking mga kamay ay bumalik sa tubo. Narinig ko ang mga hakbang ni Mayumi papalapit sa pinto. Bantark, ang kanyang boses ay matamis ngunit may matalas na gilid. Anong ginagawa mo dito? Inaayos ko po ang tubo, ma'am. May sira po sa ilalim ng lababo. Tumingin siya sa akin ng matagal, ang kanyang mga mata ay sinusuri ang aking mukha. Sige, ngunit huwag kang magtagal. Ayaw ko ng mga taong nagtatagal sa mga lugar na hindi nila dapat pinupuntahan. Opo, ma'am. Umalis siya, ang kanyang mga hakbang ay mabilis sa sahig. Ako ay nanatiling nakaluhod, ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Ang aking mga mata ay nakakita ng isang maliit na papel sa ilalim ng lababo, isang papel na nahulog mula sa mesa ni Mayumi. Dahan-dahan kong kinuha ito, ang aking mga daliri ay nanginginig. Isang resibo mula sa isang bangko. Ang pangalan ng account ay hindi familiar, ngunit ang halaga ay sapat upang bilhin ang isang maliit na bahay. Inilagay ko ang papel sa aking bulsa, ang aking mga mata ay bumalik sa tubo. Ang unang piraso ng ebidensya, ngunit hindi ito sapat. Kailangan ko ng higit pa. Ang gabi ay dumating ng mabilis, ang mga ilaw ng bahay ay unti-unting nagliliwanag. Ako ay nasa aking maliit na kwarto sa likod ng hardin, ang aking mga kamay ay may hawak na lumang relo ng aking ama. Ang mga kamay nito ay tumigil sa paggalaw tulad ng oras na tumigil nang ako ay umalis ng Pilipinas. Ngunit ngayon ang oras ay gumagalaw muli. Lumabas ako ng aking kwarto, ang aking mga paa ay tahimik sa damo. Ang buwan ay mataas sa langit, ang mga ulap ay nagtatago sa mga bituin. Ang hangin ay malamig, ang mga dahon ay kumakaluskos sa hangin. Ang aking mga hakbang ay humantong sa akin sa likod ng bahay, sa maliit na kwarto na may asul na pinto. Ang kwarto ng aking ina. Ang ilaw ay bukas, ang mga anino ay sumasayaw sa mga kurtina. Dahan-dahan akong lumapit, ang aking mga tainga ay nakatutok sa mga tunog sa loob. Ngunit ang narinig ko ay hindi ang boses ng aking ina. Paumanhin po, Aling Mutya, hindi ko po sinasadya. Pinilit po nila ako. Ang boses Lola Ising, umiyak, nanginginig. Alam ko, Ising, alam ko. Ang boses ng aking ina, mahina ngunit puno ng pangunawa. Ginawa ko po ang lahat para protektahan kayo, ngunit hindi ko po kaya. Ang anak ko po, may utang siya kay Mayumi. Hindi ko po alam kung paano. Tumahimik ka, Ising, huwag kang umiyak, hindi kita sinisisi. Ngunit Aling Mutya, ang mga dokumento po, ang mga pirma, niloko po nila kayo at ako po ang nagdala ng mga papel. Ang aking puso ay tumigil. Ang mga salita ni Lola Ising ay tumama sa akin tulad ng isang suntok. Alam ko, Ising, alam ko ang lahat. Ang boses ng aking ina ay kalmado, puno ng kapayapaan. Ngunit hindi kita sinisisi. Ginawa mo ang lahat para sa iyong anak. Hindi ko kayang husgahan ka para doon. Paumanhin po, paumanhin po. Ang mga hikbi ni Lola Ising ay pumuno sa maliit na kwarto, ang mga tunog ay lumabas sa bintana sa aking mga tainga. Ako ay nanatiling nakatayo sa labas, ang aking mga kamay ay nanginginig, ang aking puso ay puno ng sakit. Si Lola Ising ang babaeng nagdala ng mga dokumento, ang babaeng tumulong kay Mayumi. Siya rin ang babaeng umiiyak sa paanan ng aking ina, humihingi ng tawad. Ang aking ina ang babaeng pinagtaksilan ng lahat, siya rin ang babaeng nagpapatawad. Cardo at Anta. Bulong ko sa hangin, sinabi mong si Lola Ising ay isang banta. Ngunit maaaring siya rin ang aking pagkakataon. Ang mga ilaw sa kwarto ay namatay. Ang mga hikbi ay tumigil. Ang katahimikan ay pumuno sa gabi. Ako ay nanatiling nakatayo sa labas, ang aking mga mata ay nakatuon sa asul na pinto, ang aking isipan ay puno ng mga tanong.
Ang aking ina ay nagpapatawad. Ngunit ako, hindi pa ako handang magpatawad. Hindi pa. Hindi mo ba naintindihan ni Sing, kapag tumanggi ka, hindi lang ang anak mo ang masisira, ang apo mo rin, ang buong pamilya mo. Kaya gagawin mo kung ano ang sasabihin ko. Walang tanong. Ang boses ni Mayumi ay parang malamig na tubig sa likod ko, tahimik ngunit sapat na matalim upang mag-iwan ng sugat. Nakatago ako sa likod ng mga palumpong, ang aking mga kamay ay nakakuyom, ang aking panga ay nakaigting. Pero Ma'am Mayumi, ang boses ni Lola Ising ay nanginginig halos hindi marinig. Walang pero. Alam mo ang gagawin mo. Ang mga dokumento kailangan kong makita, ang mga pirma ni Mutia bago matapos ang linggo. Kung hindi alam mo ang mangyayari, ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat pa sa anumang sigaw. Opo ma'am, umalis si Mayumi, ang kanyang mga takong ay tumutunog sa sementadong daan. Nang tuluyan na siyang mawala sa aking paningin, ako ay lumabas mula sa aking pinagtataguan. Ang sikat ng araw ay sumasakit sa aking mga mata, ang init ay bumabalot sa aking balat. Ang aking mga paa ay dinala ako sa likod ng bahay, kung saan nakita ko si Lola Ising na naglalampaso ng mga damit. Ang kanyang mga kamay ay mabilis, ang kanyang mga mata ay nasa lupa, ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Lola Ising, tawag ko, ang aking boses ay magaan neutral. Tumigil siya, ang kanyang mga kamay ay nagyelo sa gitna ng paglampaso. "Oh Ben, anong kailangan mo? Napansin ko lang po maganda pong alagaan ang mga halaman sa harap. Ano pong ginagamit ninyo?" Lumapit ako, ang aking mga mata ay nag-scan sa kanyang mga braso. At doon ko nakita isang malaking pa sa kulay ube at dilaw sa kanyang kaliwang braso. Hindi aksidente. Hindi pagkatisod. Ewan ko Ben, ako lang ang nag-aalaga niyan kahit kailan. Bakit, may problema ba? Wala naman po. Magaling lang po kayong mag-alaga. Tumigil ako, pinili ang aking mga salita. Alam niyo po Lola, sa tagal ko pong nagtatrabaho sa ibang bansa, marami po akong nakilalang tao, mga taong may tinatagong sikreto. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang isang damit ay nahulog mula sa kanyang mga kamay papunta sa lupa. May mga taong nagdadala ng mabigat na pasanin, patuloy ko, hindi dahil gusto nila, kundi dahil wala silang pagpipilian. Ngunit kung may makikinig lang sa kanila, baka hindi na nila kailangang dalhin ito ng mag-isa. Si Lola Ising ay nanatiling tahimik, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa lupa. Ang kanyang mga kamay ay abala sa pagkuha ng mga damit, ngunit ang kanyang mga daliri ay nanginginig. "Lola't," sabi ko ng mahina, "kung may problema po kayo, anumang problema, maaari niyo pong sabihin sa akin. Hindi po ako manghuhusga." Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Ngunit bago siya makapagsalita, ang boses ni Mayumi ay sumigaw mula sa loob ng bahay. "Ising, nasaan ka na ba? Kailangan ko ng kape." Napatalon si Lola Ising. "Sandali lang ma'am." Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. "Ben, huwag mo nang ituloy ito. May mga bagay na mas mabuting hindi mo alam." At umalis siya, ang kanyang mga hakbang ay mabilis, ang kanyang anino ay sumanib sa kadiliman ng bahay. Ang gabi ay dumating ng tahimik, ang mga ilaw ng bahay ay unti-unting namatay. Ako ay nakahiga sa aking maliit na kwarto, ang aking mga mata ay bukas sa dilim, ang aking isipan ay puno ng mga tanong. Ing pag-amin ni Lola Ising sa aking ina, ang kanyang mga luha, ang kanyang panginginig ay totoo. Ngunit ang takot sa kanyang mga mata ngayong hapon, iyon din ay totoo. May dalawang mukha ang katotohanan. At kailangan kong malaman kung alin ang totoo. Bandang hating gabi, narinig ko ang isang pinto na bumukas. Ang mga hakbang ay tahimik, maingat, halos hindi marinig. Lumabas ako ng aking kwarto. Ang iyong buwan ay mataas, ang mga anino ay mahaba. Nakita ko ang isang figura na papalapit sa bahay, si Lola Ising. Dahan-dahan siyang pumasok sa bahay, ang kanyang mga mata ay nag-scan sa paligid. Sinundan ko siya, ang aking mga paa ay tahimik sa damo, ang aking puso ay mabilis. Ang kanyang mga hakbang ay humantong sa kanya sa opisina ni Mayumi. Binuksan niya ang pinto, hindi ito nakalock, at pumasok. Tumigil ako sa labas, ang aking likod ay nakadikit sa dingding, ang aking mga tainga ay nakatutok. Ang tunog ng mga papel na binubuklat. Ang tunog ng isang drawer na binuksan. Ang tunog ng isang makina, ang photocopier. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Ano ang ginagawa niya? Makalipas ang ilang minuto, ang mga hakbang ni Lola Ising ay bumalik sa pinto. Mabilis akong nagtago sa likod ng isang malaking halaman. Nakita ko siyang lumabas, ang kanyang mga kamay ay may dalang isang maliit na papel, isang dokumento.
Dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa kanyang kwarto, ang kanyang mga mata ay patuloy na lumilingon sa paligid. Nang makarating siya sa kanyang pinto, huminto siya tiningnan ang papel at pagkatapos ay pumasok. Sumunod ako ang aking mga hakbang, ay tahimik ang aking mga mata, ay nakatuon sa kanyang pinto. Ang ilaw sa kanyang kwarto ay bukas. Narinig ko ang tunog ng isang kahon na binuksan, ang tunog ng mga bagay na inililipat. Pagkatapos ang ilaw ay namatay. Tumigil ako, naghintay. Ang katahimikan ay mahaba mabigat. Pagkatapos ng ilang minuto dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Ang kanyang kwarto ay maliit puno ng mga lumang kasangkapan, ang amoy ng lumang damit at alikabok. Ang aking mga mata ay nag-scan sa silid. Isang lumang kama, isang maliit na mesa, isang aparador. At sa sulok isang kahoy na kahon, ang takip ay bahagyang bukas. Dahan-dahan kong nilapitan ito. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ko ang takip. Sa loob hindi mga sinulid o karayom kundi mga papel. Maraming mga papel, mga dokumento, mga bank statement, mga kontrata. At sa ilalim ng lahat isang lumang larawan. Kinuha ko ito, ang aking mga daliri ay nanginginig. Ang larawan ay kupas na, ang mga gilid ay sira. Ngunit ang mga mukha ay malinaw, ang aking ama, si Don Ramon. Nakangiti, ang kanyang mga mata ay puno ng buhay. At sa tabi niya ang aking ina. Bata pa maganda, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ang aking lalamunan ay sumikip. Ang aking mga mata ay nagsimulang sumakit. Anong ginagawa mo dito? Ang boses ni Lola Ising ay matalimpuno ng takot at galit. Napaigtad ako, muntik kong mahulog ang larawan. Lumingon ako. Siya ay nakatayo sa pinto, ang kanyang mga mata ay dilat, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Lola Ising, anong ginagawa mo sa kwarto ko? Ang kanyang boses ay pumutok, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Sagutin mo ako. Ang aking isipan ay mabilis. Kailangan kong sabihin ang totoo. Ngayon na. Dahan-dahan kong inilapag ang larawan sa mesa. Ang aking mga kamay ay nakataas, ang aking mga mata ay nakatuon sa kanya. Lola Ising, sabi ko ng mahina. Ako si Bayani, anak ni Aling Mutya. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay lumaki, ang kanyang bibig ay nabuksan. Bayani, ang kanyang boses ay pabulong hindi makapaniwala. Ngunit ikaw ay nasa Amerika. Bumalik ako. Ang aking boses ay matatag, ngunit ang aking puso ay mabilis. Bumalik ako para sa aking ina. Si Lola Ising ay umatras, ang kanyang kamay ay tumama sa dingding. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at siya ay dahan-dahang bumagsak sa sahig. Bayani, ang kanyang boses ay pumutok, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Pasensya na, Senyor Bayani. Ang kanyang mga salita ay pumuno sa maliit na kwarto, mabigat at puno ng sakit. Ako ang dahilan kung bakit nawala ang mga dokumento ng ama ninyo. Pinilit nila ako, pero hindi ko alam na may kasamang buhay ng tao ang kasunduang ito. Ang aking puso ay tumigil. Ang aking mga paa ay nagyelo. Anong ibig mong sabihin may kasamang buhay ng tao? May kasamang buhay ng tao, ulit ni Lola Ising, ang kanyang boses ay nanginginig na parang dahon sa hangin. Nakaupo siya sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa kanyang dibdib na parang may pinipigilang sakit. Hindi lang pera, hindi lang lupa. May buhay na nawala, Senyor Bayani. Ang aking puso ay biglang bumagal. Ang bawat tibok ay mabigat, parang may humihila pababa sa aking dibdib. Lumuhod ako sa harap niya, ang aking mga mata ay direktang nakatuon sa kanyang mukha. Lola Ising, kailangan kong malaman. Anong ibig mong sabihin? Ang kanyang mga mata ay umiiwas, tumitingin sa sulok ng kwarto na parang may hinahanap na takas. Ang kanyang mga daliri ay pinaglalaruan ang laylayan ng kanyang damit. 5 taon na ang nakalipas. Simula niya ang boses ay halos pabulong. Bago mamatay si Don Ramon, nakita ko si Aling Mayumi sa kanyang kwarto. Ang aking katawan ay nanigas. Ang pangalan ng aking ama ay parang saksak sa aking dibdib. Anong ginagawa niya doon? Si Lola Ising ay napalunok, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Inilalagay niya ang isang maliit na bote sa mesa ng Don. Akala ko gamot lang iyon, senyor. Hindi ko alam na napahinto siya. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang aking boses ay pumutok, hindi ko na napigilan. Na pinapalitan niya ang gamot sa puso ng Don Pan, bulong niya ang luha, ay nagsimulang bumagsak sa kanyang mga pisngi.
Kinabukasan nang malaman kong patay na ang Don, naalala ko ang bote. Naalala ko ang mga kamay ni Aling Mayumi na nanginginig habang inilalagay iyon sa mesa. Ang mundo ay tila huminto. Ang aking mga tuhod ay nanghina, ang aking mga kamay ay bumagsak sa aking mga hita. Bakit hindi mo sinabi sa nanay ko? Ang aking boses ay pumutok puno ng sakit at galit. Bakit hindi mo ipinagtapat? Si Lola Ising ay napahikbi ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Gusto ko, senyor, ngunit kinahantungan ako ni Ginoong Sinag. Sinabi niya sa akin kung may sasabihin ako kahit kanino papatayin nila ang anak ko. Ang aking panga ay nanigas. Ang aking mga kamay ay nakakuyom, ang aking mga kuko ay kumakapit sa aking palad. Anong nangyari sa anak mo? Tanong ko, ang aking boses ay pilit na kalmado. Si Lola Ising ay napailing, ang luha ay patuloy na bumabagsak. Pinaalis nila siya sa bansa. Sinabihan ako na kung susuwayin ko sila, hindi ko na siya makikita pang muli. Kaya't nanahimik ako, senyor. Nanahimik ako kahit na alam kong may mali. Kahit na alam kong may buhay na nawala dahil sa katahimikan ko. Ang aking mga mata ay nagsimulang sumakit. Ang aking dibdib ay masikip, parang may humihigpit sa bawat paghinga ko. Pasensya na, senyor Bayani, hikbi niya. Pasensya na, ako ay duwag, ako ay natatakot. Tumayo ako, ang aking mga tuhod ay nanginginig. Ang aking isipan ay puno ng mga imahe ng aking ama, ang kanyang mga mata, ang kanyang ngiti, ang kanyang mga kamay na humahawak sa aking balikat noong bata pa ako. Hindi mo kasalanan, Lola Ising. Sabi ko, ang aking boses ay paus. Ang mga taong gumawa nito ang may kasalanan at sila ang magbabayad. Ang mga hakbang ko ay mabigat habang naglalakad ako sa madilim na koridor patungo sa lumang bahagi ng mansion. Ang aking isipan ay puno ng mga salita ni Lola Ising, ang mga imahe ng aking ama na nakangiti sa larawan. Huminto ako sa harap ng isang pinto, ang dating kwarto ng aking ama. Ang pinto ay gawa sa matigas na kahoy, ang mga ukit ay luma na ngunit malinaw pa rin. Hindi ko alam kung bakit pumunta ako dito. Marahil ay may hinahanap akong sagot. Marahil ay may bahagi sa akin na umaasang may natitira pang bakas ng aking ama sa lugar na ito. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Ang silid ay madilim, ang mga kurtina ay sarado. Ang amoy ang lumang papel at alikabok ay pumuno sa aking ilong. Ang aking mga mata ay nag-scan sa silid. Ang lumang mesa. Ang mga libro sa estante. Ang larawan ng aking ina at ama sa dingding. Lumapit ako sa mesa, ang aking mga daliri ay dumampi sa mga gamit na naiwan. Isang lumang fountain pen, isang baso na may tuyong mantsa ng kape, at sa ilalim ng isang stack ng mga papel, isang maliit na notebook na may leather na takip. Kinuha ko ito, ang aking mga kamay ay nanginginig. Binuksan ko ang unang pahina, ang sulat kamay ay pamilyar, ang sulat ng aking ama. Ang mga pahina ay puno ng mga tala, mga alaala, mga plano, mga pangarap. Ngunit ang huling pahina ang nagpatigil sa aking puso. May nagsasabi sa akin na may nagbabalak ng masama sa akin. Hindi ko alam kung sino ang mapagkakatiwalaan. Ang tanging alam ko, mahal ko ang aking pamilya, kahit na may isa sa kanila ang gustong mamatay ako. Ang aking mga mata ay nagsimulang sumakit, ang luha ay bumagsak ng hindi ko napigilan. Ang aking ama ay alam. Alam niya na may nagbabalak ng masama sa kanya. Ngunit nanatili siyang tahimik, pinili niyang mahalin ang kanyang pamilya kahit na may isa sa kanila ang gustong mamatay siya. Isinara ko ang notebook, ang aking mga kamay ay nanginginig. Ang aking puso ay puno ng sakit at galit, sakit para sa aking ama, galit para sa mga taong kumuha ng kanyang buhay. Ang tunog ng aking telepono ay bumasag sa katahimikan. Isang text message mula sa aking naka-install na device sa kwarto ni Mayumi. Binuksan ko ang app, ang aking mga tainga ay nakatutok sa recording. May espiya tayo sa bahay, yung bagong hardinero, hindi ako mapakali sa kanya. Sabi ni Mayumi, ang kanyang boses ay matalim at puno ng pagdududa. Anong gagawin natin? Ang boses ni Sinag ay nanginginig mahina. Kailangan nating alamin kung sino siya. Kung kailangan ipaalis natin siya. Ngunit dahan-dahan, hindi natin kailangan ng attention. Paano? Gawin natin siyang uncomfortable. Ipakita natin na hindi siya welcome dito. Kung hindi siya aalis, gagawin natin ang kailangan. Ang aking mga kamay ay nakakuyom. Ang init ng galit ay bumalik sa aking dibdib. Isinara ko ang app, ang aking isipan ay mabilis. Kailangan kong kumilos, kailangan kong malaman kung gaano kalawak ang kanilang plano. Kinabukasan, dinala ko ang notebook ng aking ama kay Attorney Cardo. Ang kanyang opisina ay maliit, puno ng mga lumang libro at mga dokumento.
Ang amoy ng lumang papel at kape ay pamilyar. Umupo ako sa harap ng kanyang mesa, ang notebook ay inilapag ko sa harap niya. Anong nalaman mo? Tanong niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa notebook. Ang aking ama ay alam na may nagbabalak ng masama sa kanya. Sabi ko, ang aking boses ay paos. At may ebidensya ako na si Mayumi ang nagpalit ng kanyang gamot sa puso. Si Attorney Cardo ay tumango, ang kanyang mga mata ay naging seryoso. Binuksan niya ang notebook, binasa ang huling pahina. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa mga salita ng aking ama. Mayroon tayong sapat na ebidensya para sa pagpatay, hindi lang pandaraya. Sabi niya, ang kanyang boses ay mabagal at mabigat. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Sapat na ba para ipakulong sila? Si Attorney Cardo ay napailing, ang kanyang mga mata ay nagseryoso. Hindi pa, may problema tayo. Anong problema? Si Mayumi ay may connection sa isang hepe ng pulisya, si Colonel Vargas. Kilala siya sa pagiging corrupt. Kung magsampa tayo ng kaso ngayon, maaaring mawala ang ebidensya. Maaaring mawala ang lahat. Ang aking panga ay nanigas. Kaya't anong gagawin natin? Kailangan nating maghintay. Sabi ni Attorney Cardo, ang kanyang boses ay matatag. Kailangan nating mag-ipon ng mas maraming ebidensya. Kailangan nating tiyakin na hindi nila kayang takasan ang hustisya. Gaano katagal? Hindi ko alam, bayani. Ngunit kailangan nating maging matiyaga. Ang hustisya ay hindi dumarating ng mabilis, ngunit dumarating ito. Tumango ako, ang aking mga kamay ay nakakuyom. Patuloy akong magpapanggap na hardinero hanggang sa makakita tayo ng sapat na ebidensya. Si Attorney Cardo ay tumango, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Mag-ingat ka, bayani, ang mga taong ito ay mapanganib. Ang mga hakbang ko ay mabigat habang bumalik ako sa mansion. Ang araw ay papalubog na, ang mga anino ay humahaba. Ang aking isipan ay puno ng mga plano, puno ng mga posibilidad. Nang makarating ako sa aking kwarto, sinubukan kong buksan ang pinto, ngunit ito ay nakalock. Napahinto ako, ang aking puso ay biglang tumibok ng mabilis. Tiningnan ko ang lock, hindi ito ang aking lock. May nagpalit nito, at sa sahig sa ilalim ng pinto, may isang maliit na papel. Dahan-dahan kong kinuha ito, ang aking mga kamay ay nanginginig. Binuksan ko ito, ang aking mga mata ay nag-scan sa mga salita. Alam namin kung sino ka. Umalis ka na habang may pagkakataon ka pa. Ang mga salita ay nakasulat sa pulang tinta, ang mga letra ay matalim at galit. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Ngunit hindi ako natakot. Tiningnan ko ang papel, ang aking mga mata ay nagseryoso. Hindi ako aalis. Hindi ko iiwan ang aking ina. Hindi ko hahayaan ang mga taong ito na takasan ng hustisya. Dahan-dahan kong nilukot ang papel, ang aking mga daliri ay mahigpit na nakakapit. Hindi ako aalis, bulong ko sa sarili ko. Hindi hanggat hindi ko nakikita ang hustisya. Ang aking mga mata ay tumingin sa madilim na koridor, ang mga anino ay tila gumagalaw. Ngunit hindi ako natakot. Ang aking puso ay puno ng galit, puno ng determinasyon. Hindi ako aalis. Hindi hanggat hindi nagbabayad ang mga taong ito. Ang umaga ay tahimik, ang mga ibon ay umaawit sa mga sanga ng puno ng santo. Ang mga dahon ay sumasayaw sa banayad na hangin, at ang mga bulaklak ay tila mas matingkad ngayon, pula dilaw lila naghahabulan sa kagandahan. Nakaupo si Aling Mutya sa ilalim ng puno, ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa mga talulot. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit may lungkot na nakatago sa kanyang mga mata. Lumapit ako, dala ang aking mga kasangkapan sa paghahalaman. Hindi ako makapagsalita. Ang aking puso ay puno, ang aking lalamunan ay masikip. Tumingala siya sa akin at ngumiti. Ang ngiting iyon, ang ngiti ng aking ina, ay tumusok sa aking dibdib. Maganda ang mga bulaklak ngayon, ano? Sabi niya, ang kanyang boses ay malambot at mahina. Tumango ako, hindi makapagsalita. Ang aking mga mata ay nakatitig sa kanya, sinusubukang alalahanin ang bawat detalye ng kanyang mukha, ang mga kulubot sa kanyang noo, ang puting buhok na dumadaloy sa kanyang balikat, ang mga kamay na nag-alaga sa akin noong ako'y bata pa. May anak ako na mahilig din sa mga halaman. Patuloy niya, ang kanyang mga mata ay naglalayag sa malayo. Si Bayani, pero matagal na siyang wala sa Pilipinas. Ang aking puso ay tumigil. Ang aking mga kamay ay nanginig. Nais kong sabihin sa kanya ang lahat, na ako si Bayani, na narito ako, na hindi ko siya iniwan. Ngunit hindi ko magawa, hindi pa. Yumuko ako, itinago ang aking mga mata. Ang aking boses ay paos nang magsalita ako. Babalik po siya, Aling Mutya, kapag handa na siya. Gumiti siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malungkot. Sana nga,
Sana ay mabuhay pa ako upang makita siya. Ang aking puso ay nadurog. Nais kong yakapin siya, nais kong sabihin sa kanya na narito ako, na hindi na siya mag-iisa. Ngunit nanatili akong nakatayo, ang aking mga kamay ay nakakuyom sa aking tagiliran. Tulungan mo akong mag-alaga ng mga ito. Sabi niya, itinuro ang mga halaman. Ang mga bulaklak na ito ang tanging kaibigan ko rito. Umupo ako sa tabi niya at magkasama naming inalagaan ang mga halaman. Sa mga sandaling iyon, sa ilalim ng puno ng santo, naramdaman ko ang kapayapaan na hindi ko naramdaman sa loob ng 25 taon. Ngunit alam kong hindi ito magtatagal. Kinabukasan, sa isang mall sa gitna ng Maynila, nagsuot ako ng aking pinakamagandang damit, isang puting barong na dala ko mula sa Amerika. Ang aking buhok ay maayos, ang aking sapatos ay makintab. Hindi na ako ang hardinero. Ako na ang negosyanteng si Benjamin Santos, isang maimpluwensyang broker ng real estate. Nakita ko si Mayumi sa labas ng isang mamahaling boutique, ang kanyang mga mata ay naglilibot sa mga display window. Ang kanyang mga damit ay mamahalin, ang kanyang alahas ay kumikinang, ngunit ang kanyang muka ay puno ng kasakiman. Magandang araw po, Mrs. Luwalhati. Sabi ko, ang aking boses ay professional. Ako si Benjamin Santos, isang real estate broker. Naririnig ko na binebenta ninyo ang inyong mansion. Ang kanyang mga mata ay lumiwanag. Saan ninyo narinig iyan? Ang mga balita ay mabilis kumalat, lalo na sa aming industriya. Sabi ko, ngumiti. Ang mansion ng pamilya Luwalhati ay isa sa mga pinakaprestihiyosong ari-arian sa bansa. Marami akong kliyente na interesado. Siya ay tumingin sa akin, ang kanyang mga mata ay nag-scan sa aking muka. Magkano ang inyong kaya? Ang presyo ay depende sa kondisyon ng ari-arian, tat. Sabi ko, nais ko pong makita ang loob ng mansyon, lalo na ang mga opisina at mga dokumento, para masuri ko ang halaga. Ang kanyang mga mata ay kumislap. Sige, bukas ganap na ikatest ng umaga. Huwag kang mahuhuli. Hindi po ako mahuhuli, sabi ko, ngumiti sa loob. Kinabukasan, sa ganap na ikadet ng umaga, nakatayo ako sa harap ng mansyon. Ang aking damit ay professional, ang aking laptop ay dala ko. Ngunit sa loob, ang aking puso ay mabilis na tumibok. Binuksan ni Mayumi ang pinto, ang kanyang muka ay nakangiti. Mr. Santos, pumasok ka. Ang loob ng mansion ay familiar, ang malaking hagdanan, ang mga lumang painting, ang amoy ng kahoy at lumang papel. Ngunit may mali. Ang mga kasangkapan ay bago, ang mga kurtina ay mamahalin, ngunit ang espiritu ng bahay ay wala na. Ang mansion na ito ay may napakagandang kasaysayan. Sabi ko, ang aking mga mata ay naglilibot. Maaari ko bang makita ang opisina ng may-ari? Si Mayumi ay nag-alinlangan, ngunit tumango. Sige, sundan mo ako. Dinala niya ako sa isang silid sa ikalawang palapag. Ang pintuan ay mabigat, gawa sa matigas na kahoy. Binuksan niya ito at ang amoy ng lumang papel at tinta ay bumungad sa akin. Ang opisina ng dating Don Ramon, sabi niya, ang kanyang boses ay tuyo. Ngayon ito ang aking opisina. Ang silid ay madilim, ang mga bintana ay natatakpan ng mabibigat na kurtina. Sa gitna, isang malaking mesa na gawa sa kahoy, puno ng mga dokumento. Sa dingding, isang malaking painting ng aking ama. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, puno ng akusasyon. Ang painting na ito, sabi ko, ang aking boses ay mahina. Sino siya? Ang dating may-ari, sabi ni Mayumi. Ang kanyang boses ay walang pakialam. Don Ramon Luwalhati, patay na siya. Ang aking panga ay nanigas. Nais kong sumigaw, nais kong sabihin sa kanya na ang taong iyon ay aking ama. Na siya ang nagtayo ng bahay na ito, na siya ay isang mabuting tao. Ngunit nanatili akong tahimik. Kailangan kong makita ang mga dokumento ng ari-arian. Sabi ko, ang aking boses ay professional. Ang mga titulo, ang mga kontrata, ang lahat ng mga papeles. Si Mayumi ay tumango, itinuro ang isang aparador. Nasa doon, ngunit huwag mong galawin ang mga personal na gamit. Hindi ko po gagawin, ta, sabi ko, lumapit sa aparador. Habang siya ay abala sa kanyang mesa, dahan-dahan kong sinuri ang silid. Ang aking mga mata ay naghanap ng anumang kahina-hinala. At pagkatapos nakita ko ito, isang maliit na bitak sa dingding sa likod ng painting ng aking ama. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahan kong inilipat ang painting. At doon, isang bakal na pinto, halos hindi nakikita. Isang safe. Mr. Santos, ang boses ni Mayumi ay matalim. Anong ginagawa mo? Mga dokumento po. Sabi ko, mabilis na ibinalik ang painting. Tinitignan ko lang ang kondisyon ng dingding. Maaaring may moisture. Siya ay tumingin sa akin ng kahina-hinala, ngunit hindi nagsalita.
Bumalik siya sa kanyang mesa. Ngunit alam ko na, ang safe alam ko kung paano ito buksan. Ang aking ama ay laging gumagamit ng parehong code ang kaarawan ng aking ina. September 15, 1948. Nang umalis si Mayumi upang sagutin ang isang tawag, kumilos ako ng mabilis. Ibinalik ko ang painting at ang aking mga daliri ay naghanap ng keypad. Natagpuan ko ito maliit, halos hindi nakikita. Pinindot ko ang mga numero 091548. Ang safe ay bumukas na may mahinang click. Sa loob mga dokumento, mga titulo, mga kontrata. At sa ilalim ng lahat isang maliit na itim na USB. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Dahan-dahan kong kinuha ang USB, inilagay ito sa aking bulsa. Pagkatapos kinuha ko ang aking telepono at mabilis kong kinunan ng larawan ang bawat dokumento. Ngunit habang binabalik ko ang mga dokumento, narinig ko ang mga yabag. Ang pinto ay bumukas. Si Mayumi ay nakatayo sa pintuan, ang kanyang mga mata ay malamig at matalim. Anong ginagawa mo dito? Ang kanyang boses ay puno ng hinala. Ang aking puso ay tumigil, ngunit ang aking mukha ay nanatiling kalmado. Naghahanap po ako ng banyo. Sabi ko, ang aking boses ay mahinahon. Naligaw yata ako. Ang kanyang mga mata ay nag-scan sa akin, naghahanap ng anumang senyales ng kasinungalingan. Ngunit hindi ako nagpakita ng anuman. Umalis ka na, sabi niya, ang kanyang boses ay malamig. Hindi na kailangan ng serbisyo mo. Tumanggo ako, ang aking mga kamay ay nakakuyom sa aking mga bulsa, hawak ang USB. Salamat po sa inyong oras, Mrs. Lualhati. Lumakad ako patungo sa pinto, ang aking puso ay mabilis na tumibok. Ngunit habang ako ay papalabas, narinig ko ang kanyang boses, mababa, halos hindi marinig. Oo, siya na nga, yung nagpapakilalang hardinero. Sinundan ko siya at alam ko kung saan siya natutulog. Kailangan nating kumilos ngayon. Ang aking mga hakbang ay natigilan. Ngunit hindi ako lumingon. Patuloy akong lumakad, ang aking puso ay puno ng takot at galit. Alam niya kung sino ako, at alam niya kung saan ako natutulog. Ang aking mga pa ay mabilis na humakbang pabalik sa aking maliit na silid sa likod ng hardin. Ang bawat segundo ay mahalaga. Binuksan ko ang pinto at agad kong nakita ang gulo. Ang aking mga damit ay nakakalat sa sahig. Ang kutsyon ay itinaas. Ang maliit na mesa ay nakabaligtad. May pumasok dito. Ang aking puso ay tumibok ng malakas. Dali-dali kong sinuri ang aking mga gamit, ang aking ekstrang sapatos, ang lumang kahon, ang sulok ng silid. Ang USB na aking itinago sa loob ng solong ng aking lumang sapatos, naroon pa rin. Hinawakan ko ito, napabuntong hininga. Ngunit ang aking mga mata ay naghanap pa rin. At pagkatapos nakita ko ito, ang lumang journal ng aking ama. Ang maliit na leather-bound notebook na dala-dala ko saan man ako pumunta, ang tanging alaala na mayroon ako sa kanya. Wala na ito. Ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig. Hinanap ko ang buong silid sa ilalim ng kutsyon, sa likod ng aparador, sa bawat sulok. Wala. Kinuha ko ang aking telepono, ang aking mga daliri ay mabilis na nag-dial. Cardo, sabi ko, ang aking boses ay paos. Kailangan nating bilisan, alam na nila. Anong ibig mong sabihin? Ang boses ni Attorney Cardo ay puno ng pag-aalala. Napasok nila ang silid ko. Kinuha nila ang journal ng ama ko. Ang tanging bagay na naiwan sa akin ng ama ko, Cardo. Alam na nila kung sino ako. Alam na nila na nandito ako. May katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ang boses ni Cardo mabagal, seryoso. Bayani, kailangan mong umalis dyan. Ngayon na. Hindi ko kaya, hindi pa tapos. Kailangan kong makuha ang lahat ng ebidensya. Bayani, alam ko ang ginagawa ko, Cardo. May plano ako. Binitiwan ko ang tawag, ang aking mga kamay ay nakakuyom. Ang aking puso ay puno ng sakit, hindi dahil sa panganib, kundi dahil sa pagkawala ng alaala ng aking ama. Ang journal na iyon, ang tanging bagay na nagpapaalala sa akin kung sino ako, kung saan ako nanggaling. Ngunit hindi ako maaaring magpahina. Hindi ngayon. Lumakad ako patungo sa pinto, ngunit bago ko pa man ito mabuksan, narinig ko ang isang boses sa likod ko. Bayani, ang aking katawan ay nanigas, lumingon ako, at nakita ko ang aking kapatid, si Sinag, nakatayo sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay malamig, ang kanyang mukha ay walang emosyon, at sa kanyang kamay isang baril. Sinag, sabi ko, ang aking boses ay mahinahon. Ako to, ang iyong kapatid. Alam ko, sabi niya, ang kanyang boses ay tuyo. Akala mo ba hindi kita makikilala, Bayani? Kahit gaano ka pa magbabago ng itsura, magkapatid pa rin tayo.
Ang aking puso ay lumubog. Tumingin ako sa kanya, ang aking nakababatang kapatid, ang batang lalaki, na minsan kong kinalong, ang batang lalaki, na minsan kong tinuruan kung paano sumakay ng bisikleta. Ngayon nakatayo siya sa harap ko. Hawak ang isang baril. Ilang kanyang mga mata ay puno ng galit. Bakit, Sinag? Ang aking boses ay nanginginig. Bakit mo ginawa ito kay nanay? Bakit mo hinayaan si Mayumi na gawin ito sa kanya? Ang kanyang mga mata ay kumurap. Sa isang sandali nakita ko ang isang bakas ng sakit, ngunit mabilis itong nawala. Ngumiti siya ng mapait. Kasi hindi mo alam ang pakiramdam na laging pangalawa, laging yung anak na hindi sapat. Anong sinasabi mo? Lahat ng ginawa ko para patunayan na kaya ko. Na hindi ako yung laging nasa likod mo. Na kaya kong maging mahusay kahit wala ka. Ang kanyang boses ay nanginginig. Pero kahit anong gawin ko, laging ikaw. Laging si Bayani ang paborito, ang matalino, ang matagumpay. Sinag, hindi ko alam. Tumahimik ka. Ang kanyang kamay ay nanginginig, ang baril ay gumagalaw. Ayoko nang marinig ang mga dahilan mo. Matagal ko nang hinintay ang araw na ito. Ang araw na ako naman ang nasa control. Isang hakbang ako papalapit sa kanya. Sinag, kapatid, huwag kang lalapit. Ngunit bago ko pa man ito masabi, narinig ko ang isang pamilyar na boses, malamig, matalim, puno ng tagumpay. Patayin na natin siya, wala nang oras. Si Mayumi ay lumitaw sa likod ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang kakaibang liwanag, isang halo ng galit at kasiyahan. Ang kanyang mga labi ay nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay patay. Mayumi, sabi ko, ang aking boses ay matatag. Hindi mo ito kayang gawin. Hindi ko kayang gawin. Tumawa siya, isang malamig na tunog na nagpadama sa akin ng lamig sa aking mga buto. Tingnan mo ako, Bayani. Tingnan mo kung ano ang nagawa ko sa pamilya mo. At ngayon nakatayo ako dito, hawak ang buhay mo sa aking mga kamay. Anong hindi ko kayang gawin? Lumingon siya kay Sinag. Ibigay mo sa akin ang baril. Ang mga kamay ni Sinag ay nanginginig. Ang baril ay gumagalaw sa pagitan namin. Mayumi, sinabi kong ibigay mo sa akin. Ang kanyang boses ay matalim, puno ng utos. Si Sinag ay nag-alinlangan. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa akin, at sa sandaling iyon, nakita ko ang isang bagay. Isang bakas ng pag-aalinlangan. Isang bakas ng takot. Ngunit pagkatapos ibinaba niya ang baril, at kinuha ito ni Mayumi. Tingnan mo, sabi niya, ang kanyang boses ay malamig at mahinahon. Ikaw na mismo ang pumunta dito para mamatay. Hindi mo na kailangan pang magpakahirap. Itinaas niya ang baril, ang mga dulo nito ay nakatutok sa aking dibdib. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis, ngunit ang aking muka ay nanatiling kalmado. Mayumi, sabi ko, ang aking boses ay matatag. Kung ako ang papatayin mo, ano ang makukuha mo? Wala. Ang lahat ng iyong pinaghirapan ay mawawala. Ang lahat ng iyong mga plano ay masisira. Anong pinagsasabi mo? Ang mga dokumento, ang mga ebidensya. Ang lahat ng iyong ginawa, may kopya ako. At kung mawala ako, ang mga kopyang iyon ay mapupunta sa tamang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay kumarap. Isang sandali ng pag-aalinlangan. Ngunit pagkatapos ngumiti siya. Isang ngiti na nagpadama sa akin ng lamig. Hindi ka magaling sa pagsisinungaling, Bayani. Nakita ko ang iyong silid. Wala kang naitago maliban sa USB na iyon. Ang aking puso ay lumubog. Ang USB sa aking bulsa. Paano niya nalaman, at kahit mayroon ka nito, patuloy niya, sino ang maniniwala sa iyo? Isang hardinero, isang taong walang pagkakakilanlan. Ikaw ay walang tao dito, Bayani. Wala kang kapangyarihan. Itinaas niya ang baril, ang kanyang mga daliri ay nasa gatilyo. At pagkatapos isang boses. Isang hakbang pa, at sisiguraduhin kong hindi ka na makakalakad pa. Ang mga ilaw ay biglang bumukas, ang kanilang liwanag ay nakasilaw sa aking mga mata. At nang aking makita ang pinagmulan ng boses, ang aking puso ay tumigil. Si Doña Carmen ay nakatayo sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay matalim at malamig, ang kanyang katawan ay tuwid at puno ng dignidad. Sa kanyang likod, dalawang malalaking lalaki, mga bodyguard, na may mga baril sa kanilang mga kamay. Itigil ninyo yan, ang kanyang boses ay malakas, puno ng awtoridad. Ang mga kamay ni Mayumi ay nanginginig. Ang baril ay nakababa. Doña Carmen, anong ginagawa mo dito? Ang tanong Mayumi ay anong ginagawa mo? Ang mga mata ni Doña Carmen ay tumingin sa akin, at sa sandaling iyon, nakita ko ang isang bagay sa kanyang mga mata. Hindi galit, hindi pagkabigo, pagmamalaki.
Apo ko, sabi niya, ang kanyang boses ay lumambot. Pinagmasdan kita. Pinagmasdan kong mabuti kung paano mo pinrotektahan ang iyong ina. Ngayon oras na para kumilos tayo ng magkasama. Ang aking puso ay napuno ng damdamin. Lola Carmen, alam ko na ang lahat, Bayani. Alam ko kung sino ka. Alam ko kung bakit ka bumalik. At alam ko ang lahat ng ginawa ng babaeng ito sa pamilya natin. Ang mukha ni Mayumi ay namuti. Hindi mo alam. Alam ko putol ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay matalim. Alam ko na ang lahat. Ang pagpapalit ng gamot ni Don Ramon. Ang pagpeke ng mga pirma. Ang paglilipat ng pondo. Ang pagpapahirap sa aking manugang. Alam ko ang lahat. Pero wala kang ebidensya. Sigaw ni Mayumi, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Wala kang maipapakita. Sinunog ko na ang lahat ng dokumento, lahat ng ebidensya ay nawala na. Ngumiti ako. Dahan-dahan kong kinuha ang USB mula sa aking bulsa, itinaas ito sa harap niya. Maliban sa isang ito, sabi ko, ang aking boses ay mahinahon. Lahat ng ginawa mo nakatala dito. Ang pagpapalit ng gamot ni Itay, ang pagpeke ng mga pirma, ang paglilipat ng pondo, lahat. Ang mukha ni Mayumi ay nanigas. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa USB, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Pero, paano mo nakuha? Ang safe sa opisina ng aking ama, sabi ko. Ang code kaarawan ng aking ina, Setyembre 15, 1948. Ang kanyang mga mata ay lumaki. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. At hindi lang iyan, patuloy ko. Ang lahat ng iyong ginawa, ang lahat ng iyong mga plano, ang lahat ng iyong mga kasabwat nasa loob ng USB na ito. Ang mga pangalan, ang mga petsa, ang mga transaction, lahat. Ang katahimikan ay bumagsak sa silid. Si Mayumi ay nakatayo, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa USB, ang kanyang mukha ay maputla. At pagkatapos siya ay tumawa. Isang malamig malakas na tawa na nagpadama sa akin ng kakaibang kaba. Ang kanyang mga mata ay kumikinang, ngunit hindi sa galit, sa kasiyahan. Ganun ba? Ang kanyang boses ay mahinahon, halos mapang-asar. Pero alam mo ba, Bayani, bago mo ako ipakulong, may sasabihin ako sa'yo tungkol sa totoong dahilan kung bakit ako nagpakasal sa kapatid mo. Ang aking puso ay tumigil. Ang aking mga kamay ay nanigas. Anong ibig mong sabihin? Ngumiti siya, isang ngiti na puno ng lihim, puno ng kadiliman. Hindi mo alam, hindi ba? Hindi mo alam kung bakit ako nagpakasal sa kanya. Hindi mo alam kung ano ang totoong connection ko sa pamilya Luwalhati. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa akin, at sa sandaling iyon, nakita ko ang isang bagay padama sa akin ng takot. Kasi Bayani, hindi ako nagpakasal sa kapatid mo dahil mahal ko siya. Nagpakasal ako sa kanya dahil tumigil siya, ngumiti. Dahil ikaw dapat ang pakasalan ko. Ang aking puso ay lumubog. Ang aking mga binti ay nanghina. Ano? Anong sinasabi mo? Ngunit bago ko pa man ito marinig ang sagot, ang mga ilaw ay biglang namatay. Ang kadiliman ay bumagsak sa silid, at ang tanging tunog na narinig ko ay ang malamig na tawa ni Mayumi. Hindi mo alam, hindi ba? Hindi mo alam kung bakit ako nagpakasal sa kapatid mo? Hindi mo alam kung ano ang totoong connection ko sa pamilya Luwalhati. Ang boses ni Mayumi ay tumagos sa kadiliman, malamig at kalmado. Ang aking puso ay humampas sa dibdib ko. Ang mga salita niya ay paulit-ulit na umiikot sa aking isipan. Ikaw dapat ang pakasalan ko. Buksan ninyo ang ilaw, sigaw ni Doña Carmen. Ang kanyang boses ay matalimpuno ng utos. Ilang segundo ang lumipas, mga segundo na parang isang oras. Nang bumukas ang mga ilaw, si Mayumi ay nakatayo pa rin sa harapan namin. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, puno ng isang bagay na hindi ko maintindihan. Anong ibig mong sabihin, Mayumi? Ang boses ko ay pause. Anong connection mo sa pamilya ko? Ngumiti siya. Ang ngiting iyon, ang ngiting ginamit niya sa loob ng 20 taon para itago ang lahat ng kasamaan. Gusto mo bang malaman, Bayani? Gusto mo bang malaman ang totoo? Tumawa siya ng mahina. Sige, sabihin ko sa'yo, pero hindi dito, hindi sa harap ng mga taong ito. Mayumi, sabi ni Doña Carmen, ang boses ay malamig. Wala ka ng karapatang magdikta kung saan at kailan. Doña Carmen, putol ni Mayumi, ang kanyang boses ay matamis na parang lason. Sa tingin mo ba natatakot pa ako sa'yo? Sa tingin mo ba may pakialam pa ako sa mga bodyguard mo, tapos na ang lahat? Alam ko na, tumingin siya sa akin. Kaya sabihin ko na ang totoo, ngayon, dito, sa harap ng lahat. Ang silid ay naging tahimik. Ang mga bodyguard ay nakatayo pa rin, ang kanilang mga kamay ay nasa mga baril. Si Doña Carmen ay nakatitig kay Mayumi, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-iingat.
25 taon na ang nakalipas. Simula ni Mayumi ang kanyang boses ay mahinahon, may isang binata na umibig sa isang mahirap na dalaga. Ang binata ay anak ng isang mayamang pamilya. Ang dalaga ako. Ang aking puso ay tumigil. Mahal na mahal namin ang isa't isa. Patuloy niya ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin. O akala ko mahal niya ako. Akala ko ako na ang makakasama niya habang buhay. Mayumi niyong aking boses ay nanginginig. Pero isang araw bigla na lang siyang nawala. Iniwan ako, walang paalam, walang paliwanag, wala. Ang aking mga tuhod ay nanghina. Ang mga alaalang inilibing ko ng 25 taon ay biglang bumuhos. Bayani anak, hindi ko matanggap ang babaeng iyan para sayo. Ang pamilya nila, inay mahal ko siya. Mahal anong alam mo sa pag-ibig. Bata ka pa. May mas magandang kinabukasan ka. Huwag mong sirain ang buhay mo para sa isang, tumigil ako sa pagsasalita. Sabi ko ang aking boses ay halos bulong. Hindi ko alam na nabuntis ako. Ngumiti si Mayumi, ngunit ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Oo, buntis ako noong iniwan mo ako. Buntis ako at nag-iisa. Ang silid ay tila umikot. Narinig ko ang mahinang halinghing ni Doña Carmen. Ngunit ang lahat ng aking atensyon ay nakatuon kay Mayumi. Anong nangyari sa inyo namatay? Ang salita ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang dagok. Nawalan ako ng anak. Ang anak mo namatay bago pa man siya makita ang mundo. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Ang aking mga binti ay parang hindi na kaya akong buhatin. At sa gabing iyon, patuloy ni Mayumi, ang kanyang boses ay matigas sa gabing iyon, habang ako ay nakahiga sa ospital nag-isa walang kasama nagpasya ako. Hindi ko kayo pagsisisihan, hindi ko kayo patatawarin, gagawin ko ang lahat para sirain ang pamilyang luwalhati. Kaya pala, isang boses mula sa likuran. Tumingin ako. Si Sinag ay nakatayo sa pintuan ng kanyang muka, ay putla na parang papel. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Mayumi puno ng hindi makapaniwalang sakit. Kaya pala hindi mo ako minahal. Ang boses ni Sinag ay nangginginig. Kasal tayo, 20 taon tayong kasal. Pero hindi mo ako nakita, hindi mo ako minahal. Si Bayani pa rin pala palagi ng si Bayani. Tumingin si Mayumi kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay malamig walang kahit anong emotion. Totoo, sabi niya ang kanyang boses ay walang pakialam. Hindi kita minahal, ginamit lang kita para makapasok sa pamilyang ito, para sirain kayo isa-isa. Ang mga salita ay tumama kay Sinag na parang isang pisikal na dagok. Ang kanyang mga tuhod ay yumuko. Siya ay lumuhog sa sahig ang kanyang mga kamay ay sumasapo sa kanyang mukha. 20 taon, bulong niya ang kanyang boses ay basag. 20 taon kong pinaniwalaan na may pag-asa pa. Nabalang araw titingnan mo rin ako. Nabalang araw mamahalin mo rin ako. Hindi kita mamahalin Sinag, sabi ni Mayumi ang kanyang boses ay matigas. Hindi kita minahal, hindi kita mamahalin. Ginamit lang kita. Ang katahimikan ay bumagsak sa silid. Ang tanging tunog ay ang mahinang paghikbi ni Sinag. Anak ko, ang boses ay nanggaling sa pintuan sa kabilang dulo ng hallway. Lumingon ako, si Inay. Siya ay nakatayo doon, ang kanyang katawan ay payat at nanghihina, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak niya ang dingding para sa suporta. Inay, tumakbo ako palapit sa kanya. Bakit ka lumabas? Dapat, Bayani. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin puno ng hindi makapaniwalang pagmamahal. Anak ko, ikaw ba talaga? Ang aking mga mata ay napuno ng luha. O Inay, ako ito, bumalik ako. Ang kanyang mga kamay ay umabot sa aking mukha, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang aking pisngi. Anak ko, ang kanyang mga luha ay bumuhos. Patawarin mo ako, pinaghiwalay kita sa taong mahal mo. Hindi ko alam na may ganitong kahihinatnan. Hindi ko alam na hindi mo kasalanan, Inay. Sabi ko, ang aking boses ay basag. Ikaw ay nagprotekta sa akin, nagprotekta ka sa pamilya natin. Pero, shh, inakbayan ko siya, hinawakan siya ng mahigpit. Sa unang pagkakataon sa 25 taon, naramdaman ko ang init ng aking ina. Ang kanyang amoy, ang amoy ng rosas at lumang libro, ay nagdala sa akin pabalik sa aking pagkabata. Mahal na mahal kita anak, bulong niya. Hindi mo alam kung gaano kita na-miss. Miss na miss din kita, Inay. Ang sandaling iyon ay parang isang himala.
25 taon ng sakit, 25 taon ng paghihiwalay lahat, ay natunaw sa isang yakap. Ang ganda-ganda ng eksena, sabi ni Mayumi. Ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. Ang nag-iisang anak na nagbalik, ang ina na naghihintay, nakatouching. Tumingin ako sa kanya. Ang kanyang mga mata ay malamig, walang kahit anong awa. Mayumin, sabi ko, ang aking boses ay matigas. Tapos na ang lahat. Ang mga ebidensya nasa akin na. Ang iyong mga kasabwat hinuli na. Ang iyong plano na bigo. Talaga? Ngumiti siya. Sa tingin mo, Mayumi, nakita mo ang USB? Alam mo kung ano ang laman nito? Alam mo na wala ka ng takasan. Ang kanyang ngiti ay lumawak. Ah, ganun ba? Pero Bayani, may isa ka pang hindi alam. Anong ibig mong? May itatago pa akong sikreto. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon. Isang sikreto na sisira sa iyong pamilya. Ang aking puso ay tumigil. Anong sinasabi mo? Ngumiti siya, ngunit sa pagkakataong ito, ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang ngiti ay puno ng kadiliman, puno ng lason. Hintayin mo, Bayani, malalaman mo rin. Bago ko pa man ito masagot, narinig ko ang mga yabag sa labas. Mga mabibigat na yabag, mga bota. Philippine National Police, isang malakas na boses. Walang gagalaw. Ang pinto ay bumukas. Ang mga pulis ay pumasok, ang kanilang mga baril ay nakatuon sa amin. Mayumi, luwalhati, sinagluwalhati, arestado kayo sa mga kasong pandaraya, pamemekeng dokumento at pagtatangka ng pagpatay. Ang mga kamay ni Mayumi ay itinaas. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, puno ng isang bagay na hindi ko maintindihan. Bayani, sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon. Akala mo tapos na, hindi pa, malayo pa. Mayumi, may itatago pa akong sikreto, ulit niya. Isang sikreto na sisira sa iyong pamilya. Hintayin mo. Ang mga pulis ay lumapit, hinawakan ang kanyang mga braso. Siya ay hindi lumaban. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin habang siya ay dinadala palayo. Hintayin mo, Bayanin, bulong niya. Hintayin mo. At pagkatapos siya ay nawala sa pintuan. Ang silid ay naging tahimik. Tumingin ako kay Sinag na nakatayo pa rin, ang kanyang mukha ay puno ng luha. Sinag, wag mo akong kausapin. Sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Wag mo akong tingnan. Sinag, alam mo ba kung gaano kasakit? Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at sakit. Alam mo ba kung gaano kasakit na malaman na sa loob ng 20 taon, ang babaeng minahal mo ay ginagamit ka lang? Na hindi ka niya nakita. Hindi ka niya nakita. Kasi nakikita niya lang ang kapatid mo. Pasensya ng bulong ko. Pasensya na, kapatid. Ang mga pulis ay lumapit kay Sinag. Hindi siya lumaban. Ang kanyang mga kamay ay inilagay sa likod, ang mga posas ay kumalabit. Kulongin ninyo ako, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Karapat-dapat ako sa lahat ng ito. Sinag, ngunit hindi na niya ako nilingon. Siya ay dinadala palayo, ang kanyang mga balikat, ay nakayuko, ang kanyang ulo ay nakayuko. Ang silid ay naging tahimik. Tumingin ako kay inay, na nakatayo pa rin, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Anak ko, bulong niya. Anong gagawin natin? Yumakap ako sa kanya, hinawakan siya ng mahigpit. Gagawin natin kung ano ang tama, inay. Gagawin natin kung ano ang tama. Ngunit sa aking isipan, ang mga salita ni Mayumi ay paulit-ulit na umiikot. May itatago pa akong sikreto. Isang sikreto na sisira sa iyong pamilya. Anong sikreto? Anong sikreto ang maaaring sisira sa amin? May itatago pa akong sikreto. Isang sikreto na sisira sa iyong pamilya. Ang mga salitang iyon ang humabol sa akin kahit paano ako lumayo sa presinto. Kahit paano ako magpuyat sa mga gabing iyon, kahit paano ko subukang ituon ang isip sa pag-aayos ng mga dokumento, sa pag-uusap kay Attorney Cardo, sa pag-aalaga kay inay, laging bumabalik ang boses ni Mayumi. Malamig, tiyak. Parang alam niyang may hawak siyang baril na hindi pa niya inaalis sa pagkakalapat. 3 araw akong hindi mapakali. Hindi ako makakain ng maayos. Si inay, lagi niya akong tinatanong kung bakit parang may dinadala akong mabigat. Hindi ko kayang sabihin sa kanya. Paano ko sasabihin sa aking ina na may babaeng nagsabing may sikretong sisira sa amin at hindi ko alam kung ano ito? Hanggang isang umaga, habang umiinom ako ng kape sa veranda, tumunog ang telepono ko. Hindi ko kilala ang numero. Ginoong Bayani Luwalhati. Oo, sino po ito? Attorney Marcelo Villanueva po. Kinatawan ko si Mayumi Luwalhati. Nanigas ako. Bakit? Humingi po siya ng pagkakataong makausap kayo. Huling pagkakataon, sabi niya,
bago siya ilipat sa provincial jail. Bakit ako niya gustong makausap? May katahimikan sa kabilang linya. Sabi niya, may sasabihin siya tungkol kay Junjun. Nalaglag ang kape ko. Ang tasa ay nabasag sa sahig, ang mainit na likido ay tumalsik sa aking paa, ngunit hindi ko ito naramdaman. Junjun ang apo ni Lola Ising. Ginoong luwalhati, hindi ko alam ang detalye. Pero sinabi niya na ito na lang daw ang hihilingin niya. Pakiusap na lang daw. Tumayo ako. Ang aking puso ay mabilis na tumibok. May connection ba si Mayumi kay Junjun? Paano, bakit? Sige, sabi ko, ang aking boses ay paos. Sasabihin ninyo sa akin kung saan at kailan. Ang presinto ay malamig at maamoy. Ang mga ilaw ay dilaw, ang mga upuan ay sira-sira. Umupo ako sa harap ng salamin na naghihiwalay sa akin kay Mayumi. Siya ay nakaupo sa kabilang side, nakagapos ang mga kamay, ang kanyang mukha ay payat at maputla. Hindi na siya ang Mayumi na nakita ko sa dinastilya, ang babae na puno ng kapangyarihan, puno ng lason. Ngayon siya ay mukhang pagod, mukhang tao. Bayani, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Salamat sa pagpunta. Bakit mo ako tinawagan? Diretso ang tanong ko. Bakit tungkol kay Junjun? Tumingin siya sa akin. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bagay sa kanyang mga mata. Hindi galit, hindi pangungutya. Lungkot. Malalim na lungkot. May gusto akong ipagkatiwala sa'yo, Taban, sabi niya. Tungkol kay Junjun. Junjun, anak ni Lola Ising. Umiwas siya ng tingin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi, bulong niya. Hindi siya anak ni Lola Ising. Anong ibig mong sabihin? Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Si Junjun, anak ko siya, Bayani, anak ko at ni Sinag. Ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Ano? Ang aking boses ay halos hindi lumabas. Anong sinasabi mo? Junjun, ang batang iyon na nakikita mong naglalaro sa hardin, anak ko siya. Anak namin ni Sinag. Ang kanyang boses ay basag. Ipinanganak ko siya 2 taon pagkatapos naming magpakasal. Pero paano, bakit? Hindi siya perpekto, Bayani. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang bumagsak. May kapansanan siya, bahagyang kapansanan sa pag-iisip. Hindi siya katulad ng ibang bata. Napahawak ako sa upuan, ang aking mga tuhod ay nanginginig. At ako, huminto siya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ko alam kung paano mahalin ang isang batang hindi perpekto. Natakot ako. Natakot ako sa sasabihin ng iba. Natakot ako na baka ako ang masisi. Natakot ako na baka hindi ako maging sapat na ina. Kaya inalok ko si Lola Ising. Sinabi ko sa kanya na kung hindi niya tatanggapin ang bata, itatapon ko ito. Itatapon ko ang sarili kong anak. Ang kanyang mga kamay ay kumiyom. At si Lola na walang anak, na walang pamilya, tinanggap niya. Tinanggap niya ang aking anak. Inalagaan niya ito. Minahal niya ito. Minahal niya ito nang hindi ko kayang gawin. Ang aking puso ay lumubog. Mayumi, alam kong wala akong karapatang humingi ng kahit ano sa iyo. Alam kong masama na ako. Alam kong ginawa ko ang mga bagay na hindi ko kayang bawiin. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Pero Bayani, pakiusap. Alagaan mo siya. Alagaan mo si Junjun para sa akin. Hindi ko alam kung paano maging ina. Hindi ko alam kung paano mahalin ang isang batang hindi perpekto. Pero ikaw na laging nandyan para sa pamilya, alam kong kaya mo. Mayumi, pakiusap, bulong niya. Pakiusap, Bayani, para sa anak ko, para sa anak namin ni Sinag. Tumayo ako. Ang aking mga binti ay nanginginig. Tumingin ako sa kanya, sa babaeng ito na sumira sa aking pamilya, na nagtaksil sa aking kapatid, na nagpahirap sa aking ina, ngunit sa sandaling ito, nakita ko ang isang ina. Isang ina na natakot. Isang ina na nagkamali. Isang ina na ngayon ay nagsisisi. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Tanong ko. Bakit hindi kay Sinag? Ngumiti siya, ngunit ang ngiti ay mapait. Kasi alam kong hindi siya makakaalis sa kulungan. At alam kong huminto siya. Alam kong ikaw ang makakapag-alaga sa kanya. Ikaw ang may malinis na puso. Tumalikod ako. Ang aking mga paa ay mabigat. Ngunit bago ako lumabas, narinig ko ang kanyang boses. Bayani, huminto ako. Salamat, bulong niya. Salamat sa pakikinig. At nanginginig ang kanyang boses. Kung makikita mo si Junjun, sabihin mo sa kanya na mahal ko siya. Kahit hindi ko alam kung paano ipakita, mahal ko siya. Hindi ako sumagot. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ngunit habang naglalakad ako palayo, ang kanyang mga salita
ay paulit-ulit na umiikot sa aking isipan. Si Junjun ay anak ko at ni Sinag. Pagdating ko sa dinastilya ang hapon ay mainit. Ang araw ay mataas, ang mga ibon ay umaawit. Ngunit ang aking puso ay mabigat. Nakita ko si Junjun sa Harden. Nakaupo siya sa lupa, naglalaro ng mga bato, ang kanyang muka ay puno ng tuwa. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa araw. Mang Ben, sigaw niya nang makita ako. Tumakbo siya papalapit, ang kanyang mga braso ay nakabuka. Mang Ben, titingnan mo ba ang mga halaman ko? Ang kanyang mga kamay ay dumikit sa aking binti. Ang kanyang mukha ay nakatingala sa akin, puno ng pag-asa. Oo anak, bulong ko. Titingnan ko. Umupo ako sa lupa. Umupo ako sa tabi niya habang ipinapakita niya sa akin ang kanyang mga halaman, ang maliliit na dahon na kanyang itinanim, ang mga bulaklak na kanyang inalagaan. Tingnan mo Mang Ben, ang ganda-ganda, di ba? Sabi niya, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Inalagaan ko sila araw-araw. Dinidiligan ko sila, kinakausap ko sila. Bakit mo kinakausap ang mga halaman? Ngumiti siya. Kasi baka malungkot sila, baka kailangan nila ng kaibigan. Ang aking puso ay lumambot. Tumingin ako sa kanya, sa batang ito na may dalisay na puso, na hindi alam ang sakit na dinanas ng kanyang mga magulang, na lumaki sa pagmamahal ni Lola Ising. Junjun, sabi ko, ang aking boses ay paos. Halika rito. Yumakap ako sa kanya. Yumakap ako sa kanya ng mahigpit, ang aking mga braso ay nakapalibot sa kanyang maliit na katawan. Anong nangyari Mang Bon? Tanong niya, ang kanyang boses ay nag-aalala. Bakit po kayo umiiyak? Kasi masaya ako, bulong ko. Masaya ako na nahanap na kita. Pero, shh! Hinawakan ko siya ng mahigpit. Wala kang dapat ipag-alala anak, nandito na ako, hindi na kita iiwanan. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay naguguluhan. Pero Mang Bon, hindi naman kita anak. Gumiti ako. Hindi mo kailangang maging anak ko para mahal kita Junjun. Mahal kita dahil ikaw ay ikaw. Ngumiti siya. Ang kanyang ngiti ay dalisay, walang bahid ng pag-aalinlangan. Mahal din kita Mang Bonton. Sigaw niya, yumakap sa akin ng mahigpit. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng mainit na araw, sa gitna ng mga halaman na kanyang inalagaan, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Kapayapaan. Kapayapaan sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Nang gabing iyon, nagtipon kami sa sala. Si Inay, si Doña Carmen, si Lola Ising, si Junjun, at ako. Ang mga ilaw ay mainit, ang mga upuan ay komportable. Ang mga ngiti ay totoo. Anak, sabi ni Inay, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Salamat sa pagbabalik. Hindi ko alam kung paano kita hihinga ng tawad sa lahat ng nangyari. Umiling ako. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Inay. Ang mahalaga, nandito tayo magkakasama at hindi na tayo maghihiwalay pa. Pero, wala nang pero, Inay. Ngumiti ako. Tapos na ang lahat. Tapos na ang sakit. Ngayon magsisimula tayong muli. Si Junjun na nakaupo sa tabi ni Lola Ising ay tumakbo papalapit sa amin. Umupo siya sa pagitan namin, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Lola Mang Bonpod, sigaw niya. Mahal ko kayo, natawa si Inay. Ang kanyang mga luha ay bumagsak, ngunit ang kanyang ngiti ay totoo. Mahal din kita, apon, bulong niya, hinawakan ang pisngi ni Junjun. Tumingin ako kay Lola Ising. Nakaupo siya sa tabi, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngumiti ako sa kanya. Lola Ising, sabi ko, salamat. Para saan, Ginoong Bayani? Para sa lahat, para sa pag-aalaga kay Junjun, para sa pagmamahal na ibinigay mo sa kanya, para sa huminto ako, para sa pagiging ina sa kanya. Ang kanyang mga luha ay bumagsak. Ginawa ko lang po kung ano ang tamang, bulong niya. Ginawa ko lang po kung ano ang dapat. At iyon ang dahilan kung bakit karapat-dapat kang purihin. Sabi ko, hindi lahat ay kayang gawin ng tama, pero ikaw ginawa mo. Si Doña Carmen na tahimik na nakaupo sa kanyang upuan ay tumango. Tama ang anak ko, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang pera o ang ari-arian. Ito ang pamilya, ang pagmamahal, ang pagtanggap, ito ang lahat. Tumingin ako sa kanya. Ngumiti siya sa akin, isang ngiti ng isang matandang babae na nakakita ng maraming bagay sa kanyang buhay. Bayani, sabi niya. Proud ako sa iyo. Proud ako sa kung sino ka, hindi dahil sa iyong kayamanan, kundi dahil sa iyong puso. Lola Carmen. Wala kang dapat ipagpasalamat, putol niya. Ginawa mo kung ano ang tama. Iyan ang mahalaga. Umupo kami ng magkakasama, nagkukwentuhan, nagtatawanan.
Si Junjun ay tumatakbo sa paligid nagkukwento ng kanyang mga halaman, ng kanyang mga kaibigan, ng kanyang mga pangarap. Kapag lumaki ako, sabi niya ang kanyang mga mata ay kumikinang. Gusto kong maging hardinero. Gusto kong magtanim ng maraming bulaklak. Gusto kong gawing maganda ang buong mundo. Natawa kami. Si inay ay napailing, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Magiging magaling kang hardinero, Junjun, sabi niya. Alam kong gagawin mo itong mundo na mas maganda. Nang mag-isa na ako, tumayo ako sa harap ng malaking bintana ng sala. Ang buwan ay mataas, ang mga bituin ay kumikislap. Tumingin ako sa hardin kung saan naglalaro si Junjun, kung saan nagtatanim siya ng kanyang mga bulaklak, kung saan siya natututo ng pag-asa. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang pera o ang ari-arian, bulong ko sa sarili. Ito ang pamilya, ang pagmamahal, ang pagtanggap, ito ang lahat. Naramdaman ko ang isang kamay sa aking balikat. Tumingin ako si inay. Tama ka anak, sabi niya, ang kanyang boses ay malambot. At alam kong nasa langit na si Itay nakangiti sa atin. Tumingin kami sa bintana sa mga bituin sa buwan. Ang kanyang kamay ay humigpit sa akin. Miss mo ba siya? Tanong ko. Miss na miss, bulong niya. Pero alam kong masaya siya. Masaya siya na nakita niyang nagkabalikan tayo. Masaya siya na nakita niyang nagkaayos na tayo. Alam mo inay, sabi ko. Noong bata ako, lagi kong iniisip kung ano ang gagawin ni Itay sa mga sitwasyon na ito. Kung paano siya haharap sa mga problema. Kung paano siya magiging matatag. At ano ang sagot? Ngumiti ako. Ngayon alam ko na. Hindi siya magiging perpekto. Pero gagawin niya kung ano ang tama. Gagawin niya kung ano ang makakabuti sa pamilya. At iyon ang ginagawa ko. Naramdaman ko ang paghigpit ng kanyang kamay. Proud ako sa iyo anak. Proud na proud. Tara! Sigaw ni Junjun, tumatakbo papalapit sa amin. Magtanim tayo ng mga bagong bulaklak. Ngayon, natawa ako. Gabi na, Junjun. Hindi bale. Sigaw niya, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Magtatanim tayo sa ilalim ng buwan. Mas maganda yon. Tumingin ako kay inay. Ngumiti siya. Tara na, sabi niya. Hindi natin siya pwedeng pabayaan. Lumabas kami sa hardin. Ang lupa ay basa sa hamog, ang mga dahon ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Si Junjun ay tumatakbo sa harap, naghahanap ng perpektong lugar. Dito, sigaw niya. Dito tayo magtatanim. Umupo kami sa lupa. Si Junjun ay naghukay ng butas gamit ang kanyang mga kamay, ang kanyang muka ay puno ng tuwa. Si inay ay tumulong, ang kanyang mga kamay ay marumi sa lupa. At ako ay nakaupo, nanonood, ngumingiti. Tingnan mo, Mang Ben. Sigaw ni Junjun, itinuro ang maliit na buto sa kanyang palad. Ito ang magiging pinakamagandang bulaklak sa buong mundo. Sigurado kang, tanong ko. Oh, gumiti siya. Kasi itatanim ko ito ng may pagmamahal. At ang mga bulaklak na itinanim ng may pagmamahal, sila ang pinakamaganda. Tumingin ako sa kanya. Sa kanyang mga mata nakita ko ang isang bagay na hindi ko nakita sa maraming tao. Pag-asa. Dalisay, walang bahid na pag-asa. Tama ka, Junjun, bulong ko. Tama ka. Itinanim namin ang buto. Tinakpan namin ito ng lupa. Diniligan namin ito ng tubig mula sa lumang lata. Bukas, Tom, sabi ni Junjun, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Bukas sisibol na ito, at kapag sumibol na magtatanim tayo ng marami pa. Hanggang sa mapuno ang buong hardin ng mga bulaklak. At sino ang mag-aalaga sa kanilang, tanong ko. Tayong lahat, sigaw niya. Tayong lahat, ikaw, ako, si Lola Ising, si Lola Carmen, lahat tayo. Natawa ako. Natawa ako ng malakas. Natawa ako ng totoo. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, naramdaman ko ang tunay na saya. Tumingin ako kay inay. Umupo siya sa lupa, ang kanyang mga kamay ay marumi, ang kanyang muka ay puno ng ngiti. Tumingin siya sa akin, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang parehong pag-asa. Anak, bulong niya. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Hindi mo kailangang magpasalamat, inay, sabi ko. Ang kailangan mo lang ang manatili sa tabi ko, ang manatili sa tabi namin. Mananatili ako, bulong niya. Mananatili ako magpakailanman. Umupo kami sa hardin sa ilalim ng buwan sa gitna ng mga halaman. Si Junjun ay tumatakbo sa paligid, nagkukwento ng kanyang mga plano, ng kanyang mga pangarap. Si inay ay nakaupo sa tabi ko, ang kanyang kamay ay nasa aking balikat. At sa sandaling iyon, sa gitna ng lahat ng sakit, lahat ng pagsubok, lahat ng paghihirap, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa mahabang panahon. Kapayapaan. Tunay, dalisay, walang kondisyon na kapayapaan. Nang sumunod na umaga, ang araw ay sumikat ng maliwanag. Ang mga ibon ay umawit, ang mga dahon ay kumakaluskos sa hangin. Tumayo ako sa veranda, umiinom ng kape, nakatingin sa hardin.
Si Junjun ay nakaupo sa lupa, tinitingnan ang kanyang mga halaman. Ang kanyang mukha ay puno ng konsentrasyon, ang kanyang mga kamay ay marumi sa lupa. Mang Ben, sigaw niya nang makita ako. Halika rito, tingnan mo. Tumakbo ako papalapit. Umupo ako sa tabi niya. Anong nangyari? Tingnan mo. Itinuro niya ang maliit na usbong na sumisibol mula sa lupa. Sumibol na ang ating bulaklak. Ngumiti ako. Magaling, Junjun, magaling. Sabihin ko kay Lola, sigaw niya tumatakbo papalapit sa bahay. Lola, sumibol na ang bulaklak namin. Natawa ako. Tumingin ako sa usbong maliit, berde, puno ng buhay. Tumingin ako sa langit, asul, malinaw, puno ng pangako. Tingnan mo, Itay, bulong ko. Nagsisimula na kaming muli. At sa pagkakataong ito, hindi na kami maghihiwalay pa. Naramdaman ko ang isang kamay sa aking balikat. Tumingin ako si Inay. Maganda ang umaga, di ba? Sabi niya. O, sagot ko. Maganda, napakaganda. Tumingin kami sa hardin kung saan tumatakbo si Junjun, kung saan sumisibol ang mga bulaklak, kung saan nagsisimula ang bagong buhay. Anak, sabi ni Inay. May sasabihin ako sa iyo. Ano yon, Inay? Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Salamat, salamat sa pagbabalik. Salamat sa pagliligtas sa amin. Salamat sa... Huminto siya, ang kanyang boses ay nanginginig. Salamat sa pagiging anak na katulad mo. Yumakap ako sa kanya. Yumakap ako sa kanya ng mahigpit. Wala kang dapat ipagpasalamat, Inay, bulong ko. Ikaw ang aking ina. At mamahalin kita hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa pagmamahal. Tunay na pagmamahal. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal din kita, Inay. Umupo kami sa veranda magkayakap, nanonood kay Junjun na naglalaro sa hardin. Ang araw ay sumisikat, ang mga bulaklak ay namumukadkad, at ang aming pamilya ay nagsisimula ng maghilom. Tumingin ako sa malayo sa labas ng gate ng dinastilya. May isang itim na kotse na nakapark sa tabi ng kalsada. Isang babae ang nakaupo sa loob, nakatingin sa amin. Ang kanyang mukha ay malabo, hindi ko makita ng malinaw. Ngunit bago ko pa man ito maintindihan, umandar na ang kotse. Umalis ito ng tahimik, ng walang ingay, parang hindi ito dumaan. Tiningnan ko ito ng ilang segundo, ang aking isipan ay naguguluhan. Ngunit nang marinig ko ang tawa ni Junjun, nang maramdaman ko ang yakap ni Inay, nang makita ko ang mga bulaklak na namumukadkad, napangiti ako. Halika na, Junjun, sigaw ko. Magtanim tayo ng mas maraming bulaklak. O, sigaw niya tumatakbo papalapit. Marami pang bulaklak, hanggang sa mapuno ang buong mundo. Natawa ako. Natawa ako ng malakas, natawa ako ng totoo. At sa sandaling iyon, alam kong magiging maayos ang lahat. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa ari-arian, kundi dahil sa pagmamahal, sa pamilya, sa pagtanggap. Ito ang tunay na kayamanan, at ito ang aking nahanap. Isang taon na ang lumipas. Ang dating madilim at malamig na dinastilya ay tila nabuhay muli. Ang mga dingding na dating tahimik ay puno na ngayon ng halakhak ni Junjun. Ang mga hardin na dating napabayaan ay namumulaklak na parang nakikipagsabayan sa liwanag ng araw. Ang bawat sulok ng bahay ay may bagong buhay, bagong pag-asa. Nakaupo ako sa veranda, hawak ang isang tasa ng kape, pinapanood ang umaga. Sa malayo naririnig ko ang boses ni Inay, malambing, puno ng kwento gaya ng dati nung bata pa ako. At doon, anak, sumakay si Don Ramon sa kanyang kabayo. Hindi siya natakot kahit na malakas ang ulan. Sabi niya, hindi ko hahayaan na mabasa ang damit mo, mutya. Nakangiting nakaupo si Junjun sa paanan ni Inay, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa interes. Nakasandal siya sa kanyang mga tuhod, hawak ang isang maliit na bulaklak na pinipitas niya kanina sa hardin. Lola, tanong ni Junjun, ang kanyang boses ay puno ng pagkamausisa. Mahal niyo pa ba si Lolo kahit wala na siya? Tumigil si Inay. Ang kanyang mga kamay na abala sa paghaplos sa buhok ni Junjun ay biglang natahimik. Tumingin siya sa malayo sa mga ulap na dahan-dahang dumadaan sa asul na langit. Oo, anak, bulong niya, ang kanyang mga mata ay namumula. Ang pag-ibig ay hindi nawawala. Nananatili ito sa puso, sa alaala sa bawat araw na nabubuhay tayo. Ang pag-ibig ko kay Don Ramon ay hindi natapos nang siya ay pumanaw. Ito ay nabubuhay pa rin dito sa akin at sa bawat bulaklak na itinanim niya para sa akin. Napatingin ako sa kanila. Sa liwanag ng umaga nakita ko ang mukha ni Inay. Hindi na ito ang mukha ng babaeng dumanas ng hirap at pag-iisa. Ito ang mukha ng isang ina, ng isang lola na muling natutong maging masaya. Tumayo ako, dala ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Ito ang kahon na matagal ko nang itinatago, ang kahon
na naglalaman ng mga alaala ng aking ama. Junjun, tawag ko. Halika rito. Tumakbo si Junjun papalapit, ang kanyang mga mata ay puno ng katanungan. Ano yon, Tito Bayani? Tulungan mo akong ilagay ito sa altar. Binuksan ko ang kahon. Sa loob nito nakabalot sa malambot na tela ay ang relong bulsita ni Itay. Ang relong palagi kong daladala sa loob ng maraming taon, ang relong naging saksi sa lahat ng aking paghihirap at tagumpay. Dahan-dahan kong inilabas ito. Ang metal ay malamig sa aking mga kamay, ngunit may bigat itong nagpapaalala sa akin kung sino ako, kung saan ako nanggaling. Tingnan mo, Junjun, sabi ko, ipinakita sa kanya ang relo. Ito ang relo ng iyong lolo Ramon. Noong nabubuhay pa siya, sinasabi niya na ang oras ay hindi pera, ang oras ay pagmamahal. Ang bawat minutong ginugugol natin sa mga mahal natin sa buhay ay isang minutong hindi na mababalik. Kaya mahalaga ang oras, yung tanong ni Junjun. Oo anak, kaya mahalaga ang oras. Inilagay ko ang relo sa altar sa tabi ng litrato ni Itay. Ang kanyang mukha mabait, matalino, puno ng ngiti, ay tila nakatingin sa akin nagpapasalamat. Tatay, bulong ko, ang aking boses ay halos hindi marinig. Natupad ko na ang pangako ko. Pinrotektahan ko si inay. Inalagaan ko ang pamilya natin. At hindi ko nahahayaan pang masaktan ang sinuman sa atin. Naramdaman ko ang isang kamay sa aking balikat. Tumingin ako, si inay nakatayo sa tabi ko, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Proud na proud siya sa'yo anak, sabi niya. Proud na proud ako sa'yo. Yumakap ako sa kanya. Sa loob ng isang taon, natutunan kong muli kung paano yakapin ang aking ina, hindi bilang isang may utang na loob, kundi bilang isang anak na nagmamahal. Ang hapunan ay puno ng tawa. Ang mahabang mesa na dating tahimik at malamig ay puno na ngayon ng pagkain at init. Sa isang dulo nakaupo si Doña Carmen, ang kanyang mga mata ay tila mas maliwanag kaysa dati. Sa tabi niya si Lola Ising, hindi na ang takot na babae noong una, kundi isang lola na malayang ngumingiti, ang kanyang mga apo ay nakapaligid sa kanya. Sa kabilang dulo nakaupo si Sinag. Tumingin ako sa kanya. Ang aking kapatid, ang lalaking nagtaksil sa aming pamilya, ang lalaking nawala sa landas, ay nakaupo na ngayon sa aming mesa, ang kanyang mga mata ay mababa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nang siya ay lumabas ng kulungan, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Galit, sama ng loob, ngunit nang makita ko siya payat pagod, puno ng pagsisisi, ang tanging naramdaman ko ay awa. Kuya, sabi ni Sinag, ang kanyang boses ay paos. Salamat sa pagtanggap mo sa akin pabalik. Hindi ko alam kung karapat-dapat ako. Inilagay ko ang aking kamay sa kanyang balikat. Tayo ay magkapatid. Hindi perpekto ang pamilya, pero natututo tayo, nagpapatawad tayo, at nagmamahalan tayo. Iyan ang mahalaga. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Kuya, hindi ko alam kung paano kita hihingan ng tawad. Hindi mo kailangang hingan ako ng tawad, Sinag. Kailangan mo lang magbago, at makikita ko na nagbabago ka na. Bago pa man siya makasagot, tumakbo si Junjun, papalapit, niyakap ang aming dalawa. Tito Sinag, Tito Bayani, kain na tayo. Ang sarap ng ulam ni Lola Ising. Natawa kami. Sa gitna ng lahat ng sakit, sa gitna ng lahat ng pagsubok, ang tawa ng isang bata ay nagpapaalala sa amin kung bakit kami nagpapatuloy. Umupo kaming lahat sa mesa. Si inay, sa gitna ang kanyang mga mata, ay naglalakbay sa bawat isa sa amin, kay Doña Carmen, kay Lola Ising, kay Sinag, kay Junjun, at sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan. Alam nyo, sabi niya, ang kanyang boses ay malambing. Noong bata pa kayo, si Don Ramon ay laging nakaupo sa dulo ng mesa. Sasabihin niya, ang hapunan ay hindi kumpleto kung walang tawanan. Ngayon sa wakas, kumpleto na ang aming mesa. Napatingin ako sa bakanteng upuan sa dulo ng mesa, ang upuan na nakalaan para kay Itay na hindi na maupo pa. Ngunit kahit wala siya, nararamdaman ko ang kanyang presensya. Nararamdaman ko ang kanyang ngiti. Para kay Itay, sabi ko, itinaas ang aking baso. Para kay Itay, ulit ng lahat. At sa sandaling iyon, sa gitna ng tawanan at kwentuhan, alam kong naghilom na ang aming pamilya. Matapos ang hapunan, tumayo ako at lumabas sa hardin. Ang gabi ay tahimik, ang mga bituin ay kumikislap sa itaas. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi ito ang malamig na dati, ito ang malamig na nagpapasariwa, nagpapagising. Tumingin ako sa langit, hinahanap ang mga bituin na madalas kong tingnan noong ako ay nasa malayo. Noong mga panahong iyon, tinitingnan ko ang mga ito at iniisip, saan kaya sila? Kumusta na kaya si inay, masaya kaya siya?
Ngayon nandito na ako, at hindi ko na siya iiwanan pa. Ang kayamanan ay hindi nasusukat sa pera. Bulong ko sa sarili ang aking boses, ay dala ng hangin. Ito ang pamilya, ang pagmamahal, ang pagpapatawad, ito, ang tunay na yaman. At ito ang ipapamana ko sa mga susunod na henerasyon. Anak, nilingon ko si inay nakatayo sa pintuan, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Lumapit siya sa akin, inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat. Alam kong proud na proud si itay sa'yo, sabi niya. At ako rin proud na proud ako sa'yo. Yumakap ako sa kanya. Yumakap ako sa kanya ng mahigpit gaya ng pagyakap ko sa kanya noong bata pa ako, noong ang mundo ay simple at ang mga pangarap ay walang hangganan. Mahal kita inay, bulong ko. At hindi na kita iiwanan, pangako. Alam ko anak, alam ko. Tito Bayani, Lola. Sigaw ni Junjun tumatakbo papalapit sa amin. Tara, panoorin natin ang mga alitap-tap. Tumingin kami sa isa't isang, ngumiti. Hawak ko ang kamay ni inay. Hawak ni inay ang kamay ni Junjun at sabay kaming naglakad patungo sa kailaliman ng hardin. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa gitna ng mga halamang itinanim namin. Nakita namin ang mga alitap-tap, malit, kumikislap, parang mga bituin na bumaba sa lupa. Ang ganda, bulalas ni Junjun, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Tingnan niyo Lola, parang mga bituin. Ngumiti si inay, ang kanyang mga mata ay namumula. Oo anak, parang mga bituin, parang mga pangarap na natupad. Umupo kami sa damuhan, pinapanood ang mga alitap-tap na sumasayaw sa gabi. Si Junjun ay tumatakbo sa paligid, sinusubukang saluhin ang mga ito, ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Junjun, tawag ko, halika rito. Tumakbo siya papalapit, umupo sa tabi ko. Ano yon, tito? Alam mo ba kung bakit mahalaga ang mga alitap-tap? Umiling siya. Dahil kahit maliit sila, kahit madilim ang paligid, nagbibigay pa rin sila ng liwanag. Ganyan tayo, kahit gaano kaliit ang ating nagagawa, kahit gaano kadilim ang ating pinagdadaanan, kaya pa rin nating magbigay ng liwanag sa iba. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa na hindi inaasahan sa isang bata. Tulad mo tito, nagbigay ka ng liwanag sa amin. Natawa ako, hinimas ang kanyang buhok. Oo anak, at ikaw ang nagbigay ng liwanag sa akin. Ngumiti siya, yumakap sa akin. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng mga bituin, sa gitna ng mga alitap-tap, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Ang pakiramdam na ito ay ang tunay na kayamanan. Tumingin ako kay inay na nakaupo sa tabi ko, ang kanyang kamay ay nasa aking balikat. Tumingin ako kay Junjun na natutulog na sa aking kandungan. Tumingin ako sa langit kung saan ang mga bituin ay tila ngumingiti sa amin. Tatay, bulong ko, nakikita mo ba ang pamilya natin naghilom na? At pangako, hinding-hindi ko nahahayaan pang masira ito. Ang hangin ay humihip, ang mga dahon ay kumaluskos at sa di kalayuan. Naririnig ko ang tawa ni Sinag, ang boses ni Doña Carmen, ang mga yapak ni Lola Ising. Ang aming pamilya hindi perpekto ngunit buo. Hindi perpekto ngunit nagmamahalan. At ito ang tunay na kayamanan. At sa ilalim ng mga alitap-tap, kasama ang aking pamilya, alam kong ito na ang pinakamagandang wakas na maaaring hilingin ng sinuman. Mga minamahal kong tagapakinig, mga kaibigan na naglakbay kasama natin sa mahabang kwentong ito, salamat. Salamat sa pagtitiyaga, sa pagdama, sa pag-iyak at pagtawa, kasama ang pamilyang luwalhati. Nang isulat ko ang mga huling kabanata, hindi ko maiwasang mapaisip, paano kaya kung ako ang nasa kalagayan ni Bayani? Paano kaya kung ako ang nagising isang araw at nalaman na ang taong pinagkakatiwalaan ko ay unti-unting sinisira ang mga taong mahal ko? May isang tagpo na hindi ko makalimutan. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, ang eksena kung saan natuklasan ni Bayani ang maliit na kwarto sa likod ng bahay, ang kwarto kung saan itinago si Inang Mutya. Hindi ko maipaliwanag ang bigat na naramdaman ko habang inilalarawan ko ang mga dingding na basag, ang lumang kutsyon, ang litrato ng yumaong si Don Ramon na tanging aliw ng isang ina. At sa sandaling iyon, napagtanto ko napakaraming beses na ba nating binabaliwala ang mga senyales. Napakaraming beses na ba nating ipinagpalagay na ang mga taong mahal natin ay ligtas, samantalang sa likod ng mga saradong pinto, sila ay unti-unting nasasaktan. Nais kong ibahagi sa inyo ang isang bagay na natutunan ko sa mahabang pagsulat ng kwentong ito. Sa totoong buhay, ang mga taong may masamang hangarin ay bihirang magpakita ng kanilang totoong kulay sa harap ng marami. Sila ay magaling magtago, mga ngiti na hindi umaabot sa mata, mga salitang matatamis, ngunit may kasamang lason.
Ngunit may isang bagay na hindi nila kayang itago, ang paraan ng pagtrato nila sa mga taong wala nang silbi sa kanila. Kung may isang tao sa inyong buhay na mabait sa inyo, pero malupit sa mga kasambahay, sa mga matatanda, sa mga walang kapangyarihan, maniwala kayo, darating ang araw na kayo rin ang gaganyanin nila. Ang pagtrato natin sa mga taong walang maibigay sa atin ay ang tunay na sukatan ng ating pagkatao. At pangalawa, mahalaga ang hindi manahimik. Si Inang Mutya ay nanahimik dahil ayaw niyang sirain ang pamilya. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagprotekta sa kanya, ito ang nagbigay daan sa mga umaabuso na magpatuloy. Kung kayo ay nakararanas ng kawalang katarungan, huwag kayong matakot na magsalita. Ang pagtulong sa inyong sarili ay hindi kasalanan, ito ay unang hakbang tungo sa paghilom. Nais kong itanong sa inyo mga kaibigan, sa inyong palagay, ano ang gagawin ninyo kung kayo si Bayani? Haharapin ba ninyo ang mga nagtaksil sa inyong pamilya ng harapan? O gagamit din kayo ng diskarte tulad ng ginawa niya? May mga taong nagsasabing dapat sana ay ipinakulong na lamang ni Bayani ang kanyang kapatid nang walang pag-aalinlangan. May mga nagsasabi naman na masyado siyang mabait sa pagpapatawad. Ngunit naniniwala ako na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang nakalimot. Ito ay nangangahulugang pinili mong maging malaya mula sa galit. Ano sa tingin ninyo, saan kayo naririnig sa kwentong ito kay Bayani na naghahanap ng hustisya kay Sinag, na nagkamali at naghahanap ng ikalawang pagkakataon, or kay Mayumi na hinayaan ng kasakiman na lamunin siya? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Nais kong marinig ang inyong mga kwento, ang inyong mga pinagdaanan, ang inyong mga tagumpay, ang inyong mga paghilom. Sapagkat dito sa maliit na espasyong ito, mayroon tayong komunidad na handang makinig. At kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at i-share sa mga kaibigan na maaaring nangangailangan ng mensaheng ito ngayon. Naway maging gabay nawa ang kwento ng pamilyang Luwalhati sa inyong sariling paglalakbay. Naway maging matapang kayo sa pagharap sa katotohanan, mapagpatawad sa mga nagkamali, at higit sa lahat, naway hindi ninyo kalimutan na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laman ng bangko, kundi sa laman ng puso. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Manatiling ligtas, manatiling malakas, at higit sa lahat, manatiling totoo sa inyong sarili. Ang pagbabalik ng liwanag, ang kwento ng mga alitaptap. Ang kwentong ito ay isinulat na hango sa mga totoong karanasan ng ilang individual, iniaalay sa lahat ng mga nakararanas o nakaranas na ng katulad na pagsubok sa pag-asa na sila ay lumakas at magpatuloy sa paghahanap ng kanilang sariling kaligayahan. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay katang-isip lamang at hindi naglalayong manira o atakihin ang sinuman. Ang kwento ay likha para sa layuning pangaliw at pagpapalaganap ng positibong mensahe. Ang produksyong ito ay natatangi isinulat, inedit at sinurinang may pag-ingat. Ang lahat ng karapatan ay pag-ari ng channel na ito, mangyaring huwag i-re-upload,